Suman! Kutsinta! Sapin-sapin! Biko! Mainit-init pa mga suke! Bili na! Bili na! Masiglang sabi ni Ligaya habang inaayos sa mga bilao ng kakanin sa pwesto niya sa palengke. Maaga pa pero mainit ng araw. Halo-halong amoy ng isda, prutas at bagong lutong bibingka ang umiikot sa hangin. Nakalugay ang mahabang buhok niya. Pawis pero lagi nakangiti. Tipong kahit anong hirap ng buhay ay kaya niyang gawing magaan. Maganda ang ngiti niya sa bawat dumadaan sa palengke. Ligaya, abat ang dami mo na naman suki ha? Bungad ng katabing tindera ng gulay na si Aling Baby. Habang nagtatapal ng dahon ng petchay, ay pasimple itong sumilip sa dami ng bumibili kay Ligaya. Nako Aling Baby, swerte lang po. Siguro kasi nagbana ako kay Lola Nanita. Siya dati kilalang magaling magtinda ng kakanin. Buti ka pa anak. Sabat naman ni Man Joel na tindero ng longganisa. Masayahin ka pa rin kahit mag-isa na lang sa buhay. Kung ibang tao yan, baka matagal nang sumuko sa hirap. Ano pa nga ba Manong? Kung hindi natin tatawanan ng problema natin, mababaliw na tayo ng tuluyan. Nagtawanan ng iba pang tindero at tindera sa paligid niya. Ganoon ang palengke ng San Quentin tuwing umaga. Maingay, puno ng chismis at kantiyawan habang nakikinig ng balita sa lumang transistor ni Mang Joel. Ligaya, pagbilan mo nga ako ng 10 pisong puto, baon ko sa biyahe. Si Mang Peping yun, jeepney driver, isa sa kanyang mga suki. Opo Mang Peping, ito po, dinagdagan ko na yun ng kutsinta ha. Libre ko na sa inyo, papaswerte sa biyahe. Naku Ligaya, salamat. Kaya namang willing-willing ang mga suki mo, lagi may libre. Sasabihin ko nga sana kung naligawan ka na, na maging anak na rin kita, no? Sa gitna ng tawanan, biglang may huminto sa harap ng pwesto ni Ligaya. Isang matandang lalaki, naka-Amerikana at may suot na makapal na salamin. May dala itong briefcase kaya naman nagulat ang lahat dahil hindi ito mukhang ordinaryong mamimili. Formal ito, seryoso at parang hindi sanay sa ingay ng palengke. Iya, 3 balot nga ng kutsinta at 10 tali ng suman. Anito, walang kangiti-ngiti. Opo sir, heto po, mainit pa yan sir, 50 pesos po lahat. Salamat. Sabihin mo nga, ikaw ba si Ligaya? Ligaya Cuevas? Kumunot ang kanya noo at saglit na nahinto sa pagbibilang ng sukli. Ako nga po, paano niyo po nalaman ng pangalan ko? Ligaya naman, sino bang hindi nakakakilala dito sa'yo sa palengke? Tanong ni Aling Baby sa kanya bago bumaling sa matanda. Sir, yan po si Ligaya, ang kakanin queen ng palengke ng San Quentin. Napakamasayahing bata. Wala kayong ibang maririnig kundi tawan yan buong maghapon sa buong palengke. Ngumiti lang ang matanda at mas lumapit pa sa kanya. Hindi ba ikaw ay anak ni Erlinda? Opo, siya po ang nanay ko pero bata pa lang po ako na wala na siya. Ulila na po ako. Lola ko na lang po nagpalaki sa akin pero matagal na rin po siyang sumakabiling buhay. Oh, bakit sir? Kilala niyo ba ang ina ni Ligaya? Ako si Attorney Ramirez. Medyo matagal na kasi kitang hinahanap. Attorney po kayo? Abogado? Taranta niyang tanong sabay tingin sa ibinigay na tarheta ng matanda. Teka, may kasalanan po ba ako? Huli niyo po ba ako? Wala naman akong ginagawang masama, sir. Tungkol ba to sa utang ko kay Aling Celia? Pero may usapan na po kami. Magbabayad po ako sa kanya tuwing katapusan. Hindi ito tungkol sa utang, Miss Cuevas. Binuksan ng matanda ang briefcase at nilabas mula doon ang mga papeles. Ito, birth certificate, baptismal record at mga lumang litrato. Ligaya Cuevas, ito ang mga dokumentong magpapatunay na ikaw ay matagal na naming hinahanap. Ikaw ang nawawalang anak ng bilyonaryo, si Don Ignacio Tuason. Ako? Anak ng bilyonaryo? Sa umpisa'y kumunot ang kanyang noo pero ilang sandali lang ay napalitan ito ng malakas sa pagtawa. Nako sir, baka nagkakamali po kayo. Tindera lang po ako ng kakanin. Wala po akong kilalang bilyonaryo at lalong imposible pong maging anak ako ng isang don dahil anak lang po ako ng isang magsasaka. Hindi po ako pwedeng magkamali, Iya. At lalong hindi maaaring magkamali ang mga dokumentong ito. Abogado ako ng pamilya Tuason. Matagal ka nang pinamamanmanan sa akin. Diyos ko, Ligaya.
Hawak ang dibdib na sabi ni Aling Baby. Kung totoo nga ang sinasabi ni Sir dito, abay jackpot ka anak. Hindi ba si Don Ignacio Tuwason ang pinakamayaman sa San Quentin? Sa kanila ang bagong tayong mall sa dulo ng bayan, hindi ba? Pero umiling siya. Naku, Aling Baby, baka nagkakamali lang si Sir. Mistaken identity ba? Di ba, Sir? Kasi nakakagulat naman pong balitang yung yan. Sa buong 24 na taon ko nabubuhay sa mundo. Ni minsan wala po nabanggit sa akin ng nanay at ang lola na ampun ako at lalong anak ako ng isang bilyonaryo. Naiintindihan kita kung ayaw mong maniwala sa ngayon, Iya. Hindi kita pipilitin. Pero kung papayag ka sana, nais kong imbitahan ng pamilya sa mansion bukas sa bukas. Pag-isipan mong mabuti, Miss Cuevas. Babalik ako bukas ng umaga. Iniwan ng abogado ang plastik ng kakanin sa mesa, kasamang isang folder at saka lumakad palayo. Dahan-dahan niyang binuksan yon at tinignan ng mga dokumentong nakapaloob doon, kasamang isang lumang litrato ng kanyang ina, nakalong-kalong ang isang sanggol, at may nakasulat na pangalang Ligaya Tuwason. Bigla-bigla, parang bumaligtad ang kanyang mundo. Kaninang umaga lang, simpleng tindera lang siya ng kakanin sa palengke. At ngayon, sinasabi sa kanya na isa siyang anak ng bilyonaryo. Kinabukasan, maaga pa lang ay nagtungo na si Ligaya sa mansyon ng mga Tuwason. Mataas, puting-puti at malawak ang bakuran. Para kay Ligaya, parang kastilyo iyon na hinugot mula sa pelikula ni Sharon Cuneta. Kinakabahan siyang tumayo sa makintab na marmol sa gitna ng mansyon. Bitbit ang kanyang lumang bag na puno ng mga lumang damit. So, ikaw palang sinasabi ni attorney na anak sa labas sa magaling kong asawa. Nakataas ang kilay ni Doña Trinidad habang matalim ang tingin sa kanya. Nakasuot ito ng pearl necklace, maayos na maayos ang pagkakapusod ng buhok at napaka-elegante ng saya na parabang dadalo sa isang pista. Katabi nito ang dalawang dalaga na kapwa nakamaiksing shorts at parehong halatang sanay sa luho. Magandang umaga po, ma'am. Ako po si Ligaya Cuevas. Yun nga po ang sabi ni Attorney Ramirez na ako raw po nawawalang anak ni Don Ignacio. Namilog ang mga mata ni na Monet at Mildred. Napatayo ang mga ito at halos malaglag ang hawak na magazine. Ay, grabe! Ang kapal ng mukha ha! At nakuha pang ngitian tayo, mama. Taas kilay na reklamo ni Mildred, ang mas matanda sa dalawa. Baka akala niya, welcome siya dito ate. Anong akala niya sa mansyon natin? Bahay ampunan? Nagtawa na magkapatid, pero hindi nagpatalo si Ligaya. Lumakad ang Donya palapit sa kanya at tinignan siya mula ulo hanggang paa. Ang aga-aga sumasakit agad ang aking ulo. Tignan mo nga ang itsura mo. Nakatsinelas kang tumuntong sa aking marmol na sahig. At ano yung bag mo? Ang cheap. Diyos mio, wala akong magiging anak na cheap. Ay, wala rin naman po akong balak maging anak ng tulad niyo, ma'am. Abay, bastos ang bibig mo ha? Saan ka ba natagpuan ng abogado namin, Santissima? Walang breeding, walang refinement, walang class. Paano mo ipapakilala sa lipunan ng isang tindera ng kakanin? Ma, baka pwede siyang gawing katulong. Tutal, kaalis lang ng labandera natin. Mataray na sabat ni Monet. Nako, kahit katulong hindi papasayan. Malakas sa sabi ni Mildred. At excuse me, ayoko siyang maghahanda ng pagkain ko at maglalaban ng damit ko, no? Yaka! Shh, mga anak, hayaan niyo. Kahit anong pilit ng abogado, hindi basta-basta nagiging tuwason ng isang tulad niyan. Ang dugo ng tuwason ay para sa mga tunay na edukado, disente at karapat-dapat. Hindi para sa mga tindera ng kakanin sa palengke. Kaya makinig ka, Ligaya Cuevas. Oo, Cuevas, hindi tuwason. Hindi porket sinasabi ng abogado na may papel ka, tatanggapin ka na namin bilang kapamilya. Tandaan mo, hanggat ako ang reyna ng bahay na ito, huwag mong aasahang kikilalanin kita bilang anak ng asawa ko. Saglit na natahimik ang lahat. Siya namang baba ng isang binata sa malawak na hagdan. Matangkad, gwapo, nakasuot ng Ray-Ban kahit sa loob ng bahay. May dala itong gym bag at tennis racket. Hindi na iwasan ni Ligaya na mapatitig dito dahil sa totoo lang, noon lang siya nakakita ng ganong kagwapong lalaki sa buong buhay niya. Hala, grabe. Artista yata to.
Ang gwapo. Bulong niya sa sarili. Yan ba sinasabing nawawalang anak ni Papa, Mama? Siya nga anak. Hindi mo kan tuwason, di ba? Nagtawa na magkapatid na babae na nagpakulo sa dugo ni Ligaya. Tinanggal ni Isagani ang suot ni shades at matamang tumingin sa kanya. Look, woman. Ayaw kitang bastusin. Alam kong babae ka at hindi kita hahamakin ng harapan. Pero bilang panganay na anak ng mga tuwason, obligasyon ko na bantayan ang pamilya ko. Kaya sinasabi ko na ngayon pa lang, kahit ano pang gawin mo, hindi kita matatanggap bilang kapatid. Dahil alam kong pera lang ang habol mo sa pamilyang to. Kaya ako nandito ka para makatikim ng marangyang buhay. Nagkakamali ka ng pitasukan. Ramdam ni Ligaya ang bigat ng mga salitang binitawan ng binata. Pero hindi siya magpapakita ng kahinaan sa mga ito. Lalo na ngayon. Una sa lahat, may gusto ko lang linawin. Kung iniisip niyo na ginusto kong tumuntong sa mansyon niyo, nagkakamali kayo. Pinilit lang ako ni attorney at kung ako lang, hindi ako pupunta dito. At lalong wala akong balak agawin ng pera niyo. Sinasabi mo lang yan ngayon. Biglang sabad ng Donya. Pero kapag natikman mo ang luho, ang yaman, siguradong hindi mo nagugustuhin bumalik sa nakagistan mong hirap ng buhay. Nako, kung pera lang ang habol ko, edi sana naganap na lang ako ng matandang madaling mamatay. Mas madali pa, hindi ba? At uulitin ko lang, hindi ko ipinagpilitan ang sarili ko dito. Ako ang hinanap, ako ang pinilit na pumunta dito. Ngayon, kung tatanggapin niyo ako, salamat. At kung hindi, salamat din. Sa totoo lang, mas okay nga. Dahil mas gusto kong manatili sa tahimik kong buhay bilang tindera ng kakanin, kisa nakatira nga sa ganitong kalaking mansyon pero makakatulad yun naman na makakasama ko. Wow! Matapang ka, iha. Sige lang, sana lang kayanin ang tapang mo kapag nag-umpisa na ang laban. Parang napadpad si Ligaya sa ibang planeta sa unang almusal niya sa mansyon ng mga tuwason. Punong-puno ang mesa ng iba't ibang pagkain sa tuwing pista lang niya nakikita. Puting-puti ang mantel, halatang mamahali ng mga pinggan at nakapila mga kubyerto sa gilid. Halos mabulag si Ligaya sa kislap ng mga baso at kutsara. Nakaupo sa dulo si Doña Trinidad na parang reyna. Sa tabi niya ang 2 dalagang anak. Naka-perfect curl ang buhok. Naka-designer clothes kahit breakfast lang. At syempre, si Isagani na relax lang. Halatang nakamasid sa lahat ng nangyayari. Wala po bang tuyo? Tuyo? Gulat na tanong ni Mildred. Grabe, Ligaya. Nasa mansion ka na nga, pagkain pa rin na mahihirap ang hinahanap mo? Tanong naman ni Monet na natatawa. Masarap kasi ang tuyo lalo na kapag sinausaw sa suka. Kayo ba, nakatikim na kayo ng tuyo? Yak! Malakas sa sagot ni Mildred. Ligaya, iha. Dito sa mansyon, tandaan mo, may class dapat. Hindi pwede yung mga nakasanaya mo tulad ng tuyo. Para namang hinahamak niyo ang tuyo. Hindi man kasing sarap ng mga nakahain sa mesa niyo ngayon. Yun po yung nakagisnan ko at yun ang pamatid gutom naming mahihirap. Iba lang ang panlasa ko sa panlasa niyo pero hindi naman po ibig sabihin, wala akong class. Napatigil si Isagani sa paglipat ng pahina ng dyaryo at napatingin kay Ligaya. Wala talaga siyang alam, sabi naman ni Monet. Oo, totoo. Wala akong alam pagdating sa tamang paggamit ng kubyertos. Pero marunong ako magluto ng iba't ibang klase ng kakanin. Marunong ako magsaing, kaya kong magpasa ng tubig, at magtrabaho na walang reklamo. Sigurado ako na may halaga rin yun kahit dito sa mansyon niyo. May halaga talaga yan kung mag-a-apply ka bilang katulong. Kung gusto mong maging parte ng pamilyang ito, hindi mo pwedeng dalhin dito ang mga natutunan mo sa kalsada. Dahil ang pagiging isang tuwason, hindi lang sa dugo, uulitin ko sa'yo. It's about finesse, grace, refinement. Kailangan mong matutong umakto ng tama. Madali naman ako matuto, ma'am, kung paano ako natutong mabuhay sa palengke. Matututunan ko rin kung paano maging sibilisado at kung paano umiti kahit ayoko. Tumawang ilang kasambahay na nakarinig, pero mabilis ding nagtakip ng bibig ang mga ito. Basta, hindi ka talaga bagay dito. Kahit anong gawin mo, hindi ka tuwason. And you will never be a tuwason. Oh, let's eat, everyone. Ani Doña Trinidad, pero hindi natinag si Ligaya. Baka hinahanap ang bilao ng kakanin niya? Bulong ni Monet sa kapatid.
Kunwaring ngiti lang ang itinugon niya na magsimulang magsilbi ng sopas ang isa sa mga naka-uniformeng kasambahay. Naku, may sopas din pala. Abay, parang ganito rin naman yung kinakain namin sa karinderya ni Nanay Rose. Mukhang sosyal nga lang ang mangkok dito. Natawa ng kaunti si Isaganit na pailing. Ligaya, iha. Hindi iniis ko pa sopas ng ganyan. Gamitin mo ang soup spoon, hindi yung dinner spoon. May pagkamataray na sabi ni Doña Trinidad. Pasensya na po, ma'am. Sa amin kasi kahit anong kutsara pwede na. Kahit nga kamay lang, nagkakatapos na eh. Dito pala, iba-iba pang klase ng kubyertos. Muling natawa ang mga kasambahay sa gilid, samantalang halatang nauubos ng pasensya ng Donya. Pagkaraan ng main dish ay sinilbi na ang salad. Dessert spoon dapat ang gagamitin, pero kumuha ng tinapay si Ligaya at iyon ang ginamit na parang kutsara para sa salad. Nagkatinginan na magkakapatid at saka natawa. Grabe, bakit ka ganyan? May dessert spoon yun ang dapat gamitin, hindi tinapay, my God! Pareho lang naman at saka tignan mo, nasisimutan salad kapag tinapay ang ginamit. Sayang naman kasi, masarap pa naman. Muling natahimik ang lahat at halatang halata kay Doña Trinidad na lalo itong naiinis sa mga katwiran ni Ligaya. Diyos mio, mukhang mamumuti ang lahat ng buko sa batang to. Nang gabi ring yun, ay naabutan na magkapatid na Monet at Mildred si Ligaya na nakaupo sa sofa at nagbabasa ng magazine. Pareho nakapantulog na mga ito at may rollers sa buhok. Aba, komportable na agad Parang dito na talaga nakatira. Bunga ni Monet sabay upo sa tabi niya. Naku ha, Ligaya, baka naman mag-feeling ka na ikaw nang may-ari ng mansyon. Baka pagising namin bukas, ikaw na nakahilata sa kama namin. Dugtong naman ni Mildred. Ay nako, nga kayo mag-alala, may stepsisters. Hindi ko gugustuhin na matulog sa kama niyo, no? Sigurado kong hindi ako makakatulog sa dami ng basura at masasamang ugali na nakakalat doon. Napatas ang kilay ang magkapatid. Aba, matapang ka ha? Akala mo kung sino to? Promdi ka lang naman? Che! Ano naman kung promdi? Ibig bang sabihin wala na akong karapatang ipaglaban ng sarili ko? Pare-pareho naman tayong anak ng Diyos, diba? Pantay-pantay naman ang karapatan natin bilang tao. At least ako, totoo. Hindi fake. Aba, hoy! At sino tinatawag mong fake? Wala naman. Nasabi ko lang naman. Bato-bato sa langit. Ang tamaan ay huwag magalit. Nakangiti pa niyang sagot. Umirap ang magkapatid. Sakto naman dating ni Isagani. Hawak ang isang baso ng juice. Tumigil ito sandali para panuorin ang bangayang nagaganap at bahagyang ngumiti. Kuya, tingnan mo yan si Ligaya binabastos kami. Oo nga, hindi marunong rumespeto. Akala mo kung sino. Nako, kayong dalawa talaga. Sabihin nyo, nakahanap kayo ng katapat nyo na kayang sagutin ng katarayan nyo, no? Hala kuya, don't tell me. Kinakampihan mo niya yung sampid na yan. Taas kilay na tanong ni Moneta. Wala akong kinakampihan. Ang sa akin lang, huwag nyo nang pagtulungan yan si Ligaya dahil kahit paano, kadugo nyo yan. Hanggat andito siya sa mansyon, ituring nyo siyang kapatid. Hindi naman kayo pinipilit na gawin siyang matalik na kaibigan, pero ituring nyo siyang tao. Dahil kung nandito si Papa, hindi niya gugustuhin na makita ginaganyan si Ligaya. Natahimik ang dalawa, halatang napahiya. Sabay na padabog na umalis sa mga ito. Uy, salamat Kuya Isagani ha. Hindi ko inaasahan nakakampihan mo ko. Wala akong kinakampihan at lalong hindi kita kinakampihan. Ayoko lang na maingay at ayoko ng gulo. Kunwari ka pa. Kahit hindi mo aminin, ramdam ko na may pakialam ka rin sa akin kahit paano, kuya. Tigilan mo yung kakatawag sa akin ng kuya, pwede ba? Bakit? Talaga naman kuya kita, di ba? Hanggat hindi ka pa na ipapakilala sa publiko bilang tuwason, hindi pa rin kita matatanggap na kapatid. Pagkadis ni Isagani, ay sumunod na rin agad ang magkapatid na naka-ismid. Nagkibit-balikat lang si Ligaya at tumuloy na sa kusina kung saan niya naabutan ng mga kasambahay na naglilinis. Ako na po maghuhugas, Manang Sol. Ay nako, senyorita, bawal po. Baka mapagalitan pa kami kapag nakita kayong gumagawa ng trabaho namin. Ay naku, huwag kayong mag-alala, sanay naman ako dito. Sa totoo lang, kung hindi ako nakakapaghugas ng plato, parang kulang ang araw ko. At saka nakakatuwa kayong kausap, nawawala ang lungkot ko. Grabe, senyorita, kaya naman ang gaan ng loob namin sa inyo. Sana lahat ng amo tulad mo na mabait at nakikihalubilo sa aming mga katulong. Bakit? Sina Tita Trinidad ba, Monet, Mildred at Kuya Isagani? Hindi nakikipagkwentuhan ng ganito sa inyo?
Kimi ang naging ngiti ni Ate Sol sabay tingin sa iba pang kasambahay na naroon. Puro sila utos, senyorita, lalo na yung 2 dalaga. Si Doña Trinidad naman, okay naman yon pero kapag nagalit, nako, nagtatago na talaga kami. Ganun yata talagang mayayaman, laging seryoso no, parang lagi may pinoproblema. Ewan ko ba kung ako lang, maraming pera tulad nila, hindi ko sasayangin ang oras ko sa pagsusungit. Ay, tama ka riyan, senyorita. Ay, parang hindi ka tawasan kung umasta. Alam mo ang gaan mong kasama. Hindi tulad ng iba riyan Alam mo na. Nako, hindi naman po kasi ako lumaki ng pinagsisilbihan. Sa palengke, lahat nagtutulungan. Kahit maingay, kahit araw-araw nagsisigawan ng mga tindera at mga suki, at kahit amoy malansang isda. Hindi ko ipagpapalit ang buhay palengke. Iba kasi ang samahan namin doon. Kahit mahirap, masaya talaga kami. Ay, tama ka. Sa palengke, buhay na buhay talaga. Samantalang dito sa mansyon, kailangan laging elegante, laging maayos. Namimiss mo na ba ang dati mong buhay? Marahan siyang tumango. Sobra po, Manang. Doon kasi kilala ko lahat ng tao. Lahat nahingan ko ng tulong. Kapag bumili ng kakanin, kukwentuhan pa ako kung ano nangyari sa buhay nila. Dito, parang lahat nakatingin lang sa akin pero walang gustong makapagkaibigan. Ganon yata talaga ang mga mayayaman, senyorita. Pero dito sa kusina, makasisiguro ka na iba dito ha. Kapag naiinip ka na o gusto mo ng kahuntahan, puntahan mo lang kami dito. Salamat po. Totoo nga, parang dito pa ako mas komportable kaysa sa pagkainan na puro marangyangang pagkain. Puno naman ng panghusga mga mata. Nagtanguan ang mga katulong at nagtawanan. Malaki ang pasalamat ni Ligaya at kahit papaano ay may nakakausap siya at nakakabiruan habang nasa mansyon. Huwag kang mag-alala, sanayan lang yan, senyorita. Baka nga balang araw ikaw pang magpatakbo nitong mansyon. Nako, Manang, parang mas gugustuhin ko lang magtinda na lang ulit ng kakanin sa palengke. Hindi ko po kayang sakit ng ulo dito. Samantalang sa palengke po, mas simple, mas totoo. Ligaya! Lahat sila ay napalingon sa pinanggagalingan ng boses. Anong ginagawa mo? Matalim na tanong ni Isagani. Naghuhugas ng plato. Bakit ko magtanong ka parang krimen ang maghugas ng plato ngayon? Hindi mo kasi trabaho yan. Hindi mo kailangan gawin ng mga gawaing bahay. Isa ka ng tuwasan ngayon, baka nalilimutan mo. At hindi ka dapat nakikisalamuha sa mga katulong. At ano naman ang masama kung gusto kong tumulong? Kuya Isagani, hindi mawawalang pagiging tuwason ko kung maghuhugas ako ng plato. Pero mawawala ang pagkatao ko kung papayag akong tumambay lang at paupo-upo dito sa mansyon yun buong araw. Natigilan ng binata at napatingin sa kanya. Halatang nagulat sa sinabi niya. Samantalang mga kasambahay naman ay lihim na nagitian. Nagulat din sa tapang ni Ligaya. You don't get it. Hindi ka dapat bumaba sa level nila. Sa oras na maipakilala ka sa lipunan bilang tuwason, titingaliin ka ng mga tao, kaya dapat makita nilang iba ka sa mga ordinaryo. Wala kang dapat patunayan ang sarili mo sa kanila. Wala rin naman akong kailangang patunayan sa'yo. Ganito ako pinalaki, kuya. Masaya ako kapag may ginagawa ko at kung makagagaan ako sa trabaho nila, di mas lalong bakit hindi ko sila tutulungan. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? At bakit ba lagi ka na lang may napapansin sa akin? Obligasyon kong bantayan ka, Ligaya. Ginagawa ko to hindi dahil gusto ko. Napailing na lang si Isagani. Bahala ka na sa kung anong gusto mong gawin. Basta huwag ka magre-reklamo kapag napagod ka sa kagagawa ng mga bagay na hindi naman kailangan Nasa hardin si Ligaya ng umagang yon. Hawak ang hose at nagdidilig ng halaman. Bigla siya napalingon nang marinig ang busina ng isang kotse. Isang silver sports car ang pumarada sa driveway at lumabas mula roon ang isang binata na naka-denim jacket at shades na parang leading man sa isa sa mga pelikula ni Aga Mulaka. Good morning. You must be Ligaya, the long-lost daughter. Bati nito na nakangiti, sabay tanggal ng suot na shades. Ako nga. I'm Julian, best friend ni Isagani. Also known as tagapakinig sa lahat ng reklamo niya sa buhay. Lalo na tungkol sa'yo. Ha? Ba't ano naman ang sinasabi niya tungkol sa akin? Let's see. Una, sabi niya, parang nagkamali ka lang daw na makapasok sa mansyon. Witty, matapang at nakakainis kasi hindi ka raw takot sumagot. Pangalawa, sabi niya, pera lang daw ang habol mo. At pangatlo, ay, grabe yan si Kuya Isagani sa akin. Lahat sila, ganyan tingin sa akin. Malungkot niyang sabi. Pero don't worry, may compliment din naman.
Kasi kahit naiinis siya, hindi raw siya manalo-nalo pagdating sa sagutan. At kung kilala mo si Isagani, kapag galit yun pero napapangiti, ibig sabihin, okay ka na rin sa kanya. Okay ako sa kanya? Naku, parang hindi naman. Hindi nga ako pinapansin nun eh. Wala namang pumapansin sa akin dito. That's Isagani. Pero don't take it personally. Suplado talaga yun, kahit sa akin. Ganun talaga. Sa umpisa lang yan kasi syempre, bago ka lang. At syempre, hindi nila inaasahan na may isang tulad mo na biglang papasok sa buhay nila, di ba? Napangiti si Ligaya dahil kahit na paano, may nakakausap na siya maliban sa mga katulong doon na naging kaibigan na rin niya. At kung si Isagani, suplado, ako baliktad, mabait ako. At kung kailangan mo ng kakampi, nandito lang ako. Salamat ha. Kahit paano may tuturing akong kaibigan dito. Salamat kasi kinakausap mo ko kahit na sampid lang ako. Akala ko lahat kayo ayaw sa akin. Hindi, Ligaya. Ako nga for one. I like you already. I mean, ang refreshing mo kasing kausap. Totoong tao ka. Hindi ka katulad ng karamihan sa kilala kong babae na maarte. At saka sabi ni Isagani, nagtitinda ka raw ng kakanin. I happen to love kakanin. Nung nabubuhay pa lola ko, lagi niya akong pinapasalubungan ng mga kakanin from the province. Wow, talaga? Gusto mo turuan kita magluto ng biko? Biko tutorial with the Eres? Aba, sure. Iniabot pa nito ang palad para makipagkamay sa kanya. Grabe, Ligaya. Hindi ko akalain na ganyan kakakul. Akala ko tahimik ka lang na promdi. Parang mas witty ka pa kay Isagani eh. Anong witty? Sa probinsya, ang tawag lang sa akin madaldal. Natawa si Julian. Kung ako ang tatanungin, mas gusto kong kausap ang madaldal na tulad mo kaysa sa witty nga, suplado naman tulad ni... Halos sabay sila napalingon at nagulat pa na makita nilang nakatayo sa likod nila si Isagani. Nakapamulsa, nakakunot ang mga kilay. Suplado pala ha? Bro, kanina ka pa dyan? Mahinang tanong ni Julian sabay kamot sa ulo. Oo, narinig ko lahat, Julian. At ikaw? Bumaling ito kay Ligaya. At ikaw, congratulations. Nakahanap ka ng kakampi. Hindi pa man tayo nagkakakilala na maayos. May tagapagtanggol ka na agad. Relax bro, nagkukwentuhan lang naman kami ni Ligaya. Nagkukwentuhan? Wow, Julian. Kailan ka pa naging ganyan ka-friendly, lalo na sa mga katulad niya? Nakakalimutan mo yata na hindi siya ordinaryong bisita dito. Nandito siya dahil sa obligasyon, hindi dahil sa welcome siya. Isagani, wag naman ganyan, nakakaya kay Ligaya. Hindi naman siya kaaway, di ba? I mean, hindi naman niya ginusto na maging part ng pamilya Tuason. Hindi mo ba nakikita, nahihirapan siya mag-adjust sa bago niyang buhay? Kaunting kabaitan naman pare. Hindi ba't yan ang laging sinasabi sa'yo ni Tito Ignacio? Huminga ng malalim si Isagani. Hindi mo siya kailangang kampihan, Julian. Hindi mo siya kilala. Hindi natin siya kilala. Paano ka nakakasigurado na hindi perang habol niya? O kaya pangalan? O ambisyon? Kaya huwag kang basta-basta magpapadala sa mga ngiti niya. Relax pre, baka nakakalimutan mo. Kapatid mo na rin itong si Ligaya. Kapatid? Tumawa ito at agad tumalikod at iniwan na sila doon sa garden. Naku, tiyak na lalong magagalit sa akin yung si Kuya Isagani. Don't worry about him. Mabuting tao yun si Isagani, kahit asuplado. Trust me, bata pa lang kami, magkaibigan na kami at kahit kailan, never ko pa siya nakitang lumaban sa babae. At sinasabi ko sa'yo, hindi galit ang nararamdaman ng best friend ko na yun. Mas curious siya sa'yo kaysa sa galit eh. Tahimik ang buong pamilya Tuason sa harap ni Attorney Ramirez, doon sa malawak na dining hall. Halata sa mukha ng mga ito ang labis na kaba, maging si Ligaya na hindi alam kung ano ang ginagawa niya doon. Ayon sa last will and testament ng namayapang si Don Ignacio Tuason, malinaw na nakasaad dito na pantay-pantay ang hatian ng kanyang mga anak, legal man o hindi. At kung sakaling matagpuan ng kanyang nawawalang anak na si Ligaya Cuevas, dapat siyang tanggapin bilang tunay na Tuason ng kanyang pamilya. Napairap si Doña Trinidad at padabog na inilapag ang kamay sa mesa. Kalokohan! May katagalan ng patay ang asawa ko tapos ngayon, biglang may lilitaw na ulilang tindera. Niloloko mo ba ako, attorney? Doña Trinidad, hindi nagsisinungaling ang mga dokumento at test results. Hindi po ito usapin ng paniniwala lamang. Legal na usapin ito. Attorney Ramirez, paano ko hindi talaga namin siya matanggap bilang Tuason? Abay mawawala rin ang bahagi ng mana ng lahat ng nandito.
This is insane, Mama. Hindi natin kilala yan. Bakit siya biglang papasok sa picture? Iritabling reklamo ni Monet. Tama. She's just a probinsyana. Sabi naman ni Mildred. Hindi siya bagay na maging tuwason. Napatayo si Ligaya. Sino bang may sabing gusto ko maging tuwason? Kung yan ang rason para pagtulungan niyo ko, mabuti pa nang umalis na lang ako. Hindi ko kailangan ng kayamanan galing sa pamilyang hindi naman ako kayang tanggapin. Nasasabi mo yan ngayon kasi nalaman mo na kapag umalis ka ngayon, lahat ng pinaghirapan ng asawa ko mapupunta lahat sa'yo, hindi ba? Hindi ko kailangan ng pera niyo, Doña Trinidad. Medyo mahina niyan sabi. Nagsisimula ng mangilid ang luha. Kung gusto niyo, kunin niyo ng manang makukuha ko pagkatapos ilipat sa pangalan ko ang lahat para makaalis na ako at makabalik na sa dati kong buhay. Miss Cuevas, hindi ka maaaring basta nalang lumayo. Kabilin-bilinan ni Don Ignacio na kailangan ka munang ipakilala sa publiko bilang kanyang anak. May mga legal na obligasyon kang kailangan gawin bago mailipat ng formal sa iyong pangalan ng pera at mga ari-arian. Teka po, ang ibig niyo sabihin, kahit ayoko, kahit gusto ko nang umalis, hindi pwede? Opo, Miss Cuevas, tama po kayo. Saglit na natahimik ang lahat. At bilang panganay na tawason, halos manginig na si Isagani sa galit habang nakatitig lang kay Ligaya. Then, prove it. Matigas na sabi ni Isagani sabay tayo. Patunayan mo sa amin na karapat-dapat ka sa pangalan dadalhin mo simula ngayon. Pero tandaan mo, Ligaya, hindi mo basta-basta makukuha ang respeto ko. Walang problema sa akin. Pero kung respetuhan lang din ang usapan, kung kailangan ko makuha ang respeto ninyo, sana subukan niyo rin kunin ang respeto ko. Kailangang maging parte ng alta de sosyedad. Iyon ang paulit-ulit na naririnig ni Ligaya mula sa abogado at sa pamilya Tuason. Para raw matanggap siya bilang kapamilya, kailangan niyang matuto kung paano kumilos ng may class at magsalita ng hindi parang nasa kalye. At paano naman niya yun gagawin? Oh, Ligaya, ito si Gino. Siyang bahala magturo sa'yo kung paano kumilos ng tama, kung paano manamit, magsalita at makisalamuha sa lipunan. Hindi ka maaring lumabas bilang isang tuwaso na parang galing ka lang sa palengke. Napakamot ng ulo si Ligaya sa tinuran ng madrasta. Ay naku, baka mahirapan ka sa akin, Sir Gino. Sanay kasi ako na nakatsinelas lang at kumakain na nakakamay habang nakatayo. Don't worry, Miss Ligaya. Kaya nga nandito ako, and please, call me Gino. You don't need to change who you are. Kailangan lang nating i-improve kung anong meron ka. Si Gino de Gia, isang personality development tutor. Guwapo, maporma. Naroon sila sa loob ng study room, kasama si Isagani at ang kanyang madrasta. Agad ding umalis si Doña Trinidad at naiwan si Isagani hindi para bantayan siya, kundi para siguruhing tama ang pagtuturo sa kanya. Ano pong una nating gagawin? Alanganing tanong ni Ligaya. Una, posture. Lumapit sa kanya si Gino at hinawakan ng kanyang dalawang balikat. Stand tall, chest out, chin up. Isipin mo sa iyong buong lugar na ikaw ang bida, na parang artista. Sa itsura mong yan, sa ganda mong yan, napakadali lang gawin nun para sa'yo. Agad siya namula dahil hindi siya sanay sa ganung papuri. Alam mo, Ligaya, natural sa iyo ang charm and confidence. Hindi mo kailangang pilitin. In fact, kahit magdamit ka ng simple lang, kaya-kaya mong dalhin ang sarili mo, and that is rare. Muli, napayo ko si Ligaya, samantalang si Isagani ay biglang nagkuyom ng kamao. Enough of this nonsense. Kung magtuturo ka, gawin mo na. Stop wasting time with flattery. Bakit parang nagsiselos ka yata, Sir Isagani? Nagsiselos? May pagkagulat itong tanong. Baka nakakalimutan mo na magkapatid kami. She's my stepsister. Gusto lang kitang paalalahanan na trabaho mong turuan siya, hindi ambulahin siya. Kumunot ang noo ni Gino at pagkatapos ay ngumiti. Relax, Sir Isagani. It's called encouragement. Kung puro pagsusungit at galit ang ipapakita mo sa kanya, paano siya matututo? Kailangan niya ng taong naniniwala sa kanya. Isa pa, ginagawa ko lang ang trabaho ko. At ano bang mali sa pagpuri sa kanya? She deserves to know her worth. Oh, nakita mo, Kuya Isagani? May nagsabi rin na may halaga ako at hindi lang ako nagtitinda ng kakanin sa palengke. Don't get used to it, Ligaya.
Sinasabi niya lang yan dahil kliyente ka niya. Kasama ang pambobola sa binabayaran natin sa kanya. Sumimangot si Ligaya dahil may punto si Isagani kahit na papano. Pasensya na sir, pero matagal na ako sa industriyang ito kaya alam kong ginagawa ko. Ngayon kung wala ka nang iba sasabihin, pwede mo na siguro muna kaming iwan para makapagsimula na kami sa lesson namin ngayong araw. Oh, trust me, ayaw makialam. Pero sa oras na may nangyaring hindi maganda, ako mismo magpapalaya sa'yo sa mansyon to. Ay, teka. Kuya Isagani, tama bang dinig ko? Bakit parang concerned ka sa akin? Concern? Come on, Ligaya. Naiinis lang ako kasi ang daming oras na nasasayang para lang sa walang kwentang lesson na to. Sa totoo lang, hindi mo matututunan ng mundo namin kahit gaano pa kahusay ang magturo sa'yo. Well, tignan lang natin, Sir Isagani. Pangalan ko nakataya dito kaya sinisiguro ko sa'yo na pagkatapos kong turuan ng kapatid mo, magiging isang ganap na Senyorita Ligaya Tuwaso na siya pagharap niya sa lipunan. Siguraduhin mo lang, Gino. And focus on your job. Focus on teaching. At wag na wag kang magkakamali na porma ng kapatid ko. Nagkakaintindihan ba tayo? Napatingin siya kay Isagani. Wow! Bakit bigla yatang nagbago ang ihip ng hangin? Hindi ba sabi mo hindi mo ako may tuturing na kapatid? Hindi ko sinabi na gusto kita bilang kapatid, Ligaya. Pero hindi ko hayaan na may mananamantala sa'yo. Napatitig siya sa binata. Halatang nagulat sa sinabi nito. At si Sir Gino naman, napangiti rin kahit pangaramdam ang tensyon sa pagitan ng magkapatid. At nang muling magtagpo ang kanilang mga mata, ramdam ni Ligaya ang kakaibang titig ni Isagani. Hindi lang yun basta proteksyon ng isang kuya, kundi may kung anong hindi niya kayang maipaliwanag. Napuno ng mga alta sosyedad ang bulwagan ng tuwason ng gabing yun. Magaganda at mararangya ang mga kasuotan ng mga ito. Mga politiko, artista, mga matataas sa lipunan, na karamihan ay nagbubulungan tungkol sa importanteng anunsyo ng gabing yun. Nakatayo lang si Isagani sa gilid, hawak ang isang baso ng alak. Pilit ang mangiti dahil sa totoo lang ay wala siyang gana sa okasyong yun. Alam mo ba? Narinig ni Isagani na tanong ng isang bisita. Nawawalang anak daw ni Don Ignacio na ipapakilala ngayong gabi, galing probinsya. Diyos ko, ibig sabihin, totoo nga ang chismis na nagkaroon ng anak andon sa isang tindera sa palengke. Tindera raw ng kakanin, right? Napailing na lang siya. Bagaman sanay na siya makarinig ng kung ano-ano tungkol sa kanyang pamilya. Hindi niya gustong ideya na minamalit nila si Ligaya. Kahit mga kontra siya dito bilang anak ng ama sa iba. Isagani, iho, sana hindi tayo mapahiya ngayong gabi. Sa oras na magkaroon ng kahit nakatitig na pagkakamali si Ligaya, tiyak na maapektuhan ang pangalan natin sa lahat. Iyon na nag-aalalang sabi ni Doña Trinidad habang nagpapaypay. Mama, relax lang. Kumada pa man si Ligaya. Problema na niya yon, hindi yatin. Pero, hindi na naituloy ng Doña ang sasabihin nang biglang bumukas ang spotlight na nakatapat sa mataas at malawak na hagdan. Ladies and gentlemen, mga kaibigan ng pamilya Tuwason, narito na po ang pinakabagong miyembro ng kanilang pamilya. Ipinapakilala po si Miss Ligaya Cuevas Tuwason. Napalingon ang lahat na magsimulang dahan-dahang bumaba ang isang dalaga sa hagdan. Eleganting-eleganti ito. Bawat hakbang ay parang sanay na sanay sa suot na high heels. Pino itong kumilos. Walang bahid ng pagkaprobinsyana. Ramdam ng lahat ang confidence nito, lalo na ni Isagani na muntik nang mabitawan ang hawak na baso. Hindi niya maalis ang tingin kay Ligaya dahil hindi ito ang Ligaya na nakilala niya at nakikita niya araw-araw na laging nakapambahay. Hindi ito ang Ligaya na laging nakikipagbangayan sa mga kapatid niya. Kakaiba ito ng gabing yun. Nakakasilaw ang kagandahan. At kahit alam niyang mali, mayroon siyang naramdamang hindi dapat habang pinagmamasdan ito. Oh my God! Grabe, ang ganda naman niya, parang artista. Sabi ng isa sa mga amiga ng Donya. Oo nga, hindi halatang probinsyana. Kung di sasabihin, aakalain mo lumaki talaga siya sa ganitong mundo. Sabi pa ng isa. Ate Mildred, si Ate Ligaya ba talaga yan? Bakit ganyan? Bakit? Ang ganda. Parang hindi siya yung kakanin girl na nilalait natin.
Napailing si Mildred. Oo nga. At ang mas nakakainis, bagay na bagay ang damit niya sa kanya. Bagay siya sa mundo natin. Parang bagay na sa kanyang maging tuwason. Oh well, at least, hindi tayo napahiya. Kapansin-pansin na magandang reaksyon ni Doña Trinidad. Nakatas man ang kilay nito, may ngiti naman ito sa mga labi. Nabihira lang mangyari kapag siligaya ang usapan. Habang abala ang lahat, hindi napigilan ni Isagani na lumapit kay Ligaya na noon ay kinakausap ng ibang bisita. Ligaya. Kalmado niyang tawag dito. Oh, Kuya Isagani. Tugon niya na nakangiti. Magandang gabi. Napatitig lang siya dito. Mas maganda pa ito sa malapitan, naisip niya. Okay ka lang kuya? Oo. Hindi ko lang inaasahan na kaya mong maging ganyan. Ganyan? Oo, yung yan, naka-makeup, naka-BS at pinong-pino kong kumilos. I must admit, tama si Mr. Gino. Kaya ka nga niyang turuan maging parte ng mundo namin. Kumunutan noon ni Ligaya pero ngumiti rin pagkatapos. Sabi ko naman sa inyo, 'di ba? Hindi ako madaling sumuko. Kung kailangan ko maging tuwason, gagawin ko lahat para hindi kayo mapahiya. Tumingin siya sa paligid at tumango sa mga bisitang bumabati sa dalaga. Nang dumaan ang waiter, ay kumuha si Ligaya ng wine at ininom yun na para bang sanay na sanay na. Muli, halos mapanganga siya. Ano ba itong nangyayari sa akin? Bulong niya sa sarili. Mabuti na lang at dumating ang kapatid na si Mildred. Oh well, congratulations, Ate Ligaya. At least ngayon, mukha ka ng tao. Salamat Mildred. Kalmado naman sagot ni Ligaya. At least ngayon, mukha na talaga tayo magkapatid. Nakakatuwa, di ba? Halos mabilaukan siya ng wine sa sagot ni Ligaya. Pinigil niyang matawa at agad na tinakpan ang bibig ng kamay. Umirap naman si Mildred. Tignan natin kung hanggang kailan katatagal. Mas lumapit si Ligaya kay Mildred at bumulong. Baka mas matagal kaysa sa ilong mo nagawa lang. Oh my God! Kuya, tingnan mo si... Ladies! Putol ni Isagani sa sumbong ng kapatid. Halatang naaaliw pero kailangan maging referee sa pagitan ng dalawa. Pwede ba? Huwag kayo mag-away ngayon. Ngumiti lang si Ligaya. Huwag kang mag-alala, Kuya Isagani. Kaya kong pigilan ang sarili ko. Ewan ko lang sa mga kapatid mo. At lumakad na ito palayo. Naiwan sina Mildred at Monet na halos magliyab sa inis. Si Isagani naman ay nakatanaw pa rin kay Ligaya na noon ay may kausap ng ibang bisita. Bro, kumusta? Bungad naman ni Julian nang tumabi ito sa kanya. Grabe ka makatitig ah. Parang hindi mo kapatid yan tinititigan mo ah. Tigilan mo nga ako, Julian. Relax, hindi ko naman sinasabing mali. Hindi ka makapaniwala sa itsura ni Ligaya, right? She's such a revelation. Ako man nagulat eh. Grabe talaga bro, parang artista yung stepsister mo ah. Stepsister. Tama, she's my stepsister. Pero admit it, may tinatago palang ganyang klaseng ganda si Ligaya. I mean, don't get me wrong ah. Maganda naman na talaga siya kahit simpleng ayos lang pero ngayon, wow, just wow. Oo na, magtigil ka lang dyan, Julian. Isagani, Ligaya is single, isn't she? Napatingin siya sa kaibigan. Bakit mo naitanong? Well, matagal na naman tayo magkaibigan. Kilalang kilala mo na ako at ang buong pamilya ko. I mean, maganda naman ang background ko, hindi ba? Maganda rin ang pinanggalingan kong pamilya. Saan papunta tong usapan na to, Julian? I'm just thinking bro, since single si Ligaya, at single din naman ako, baka pwede ko siya ligawan, you know? Nakangiting sabi ni Julian sabay kindat. Tigilan mo ko ah. Oh, bakit? Bagay naman kami ni Ligaya. Maganda siya, gwapo ako, at hindi kita gusto para sa kanya. Bakit? Sino bang gusto mo para sa kanya? Wala. Pero hindi niya yon na isatinig dahil agad na naningkit ang kanyang mga mata nang makita niyang may mga bisitang binata na lumalapit kay Ligaya para makipagkilala. Pilit niyang pinakalman sarili pero sa bawat halakhak ng dalaga, sa bawat tapik ng ibang lalaki sa braso nito, ramdam na ramdam ni Isagani ang pag-init ng ulo. Good evening, Miss Ligaya. Would you care for a dance?
Saglit siya natigilan at muling napakunot ang noo. Bigla niyang naramdaman ang pagkulo ng dugo. Hindi dahil sa kung ano paman, kundi dahil sa paraan ng mga tingin ng ibang lalaki kay Ligaya, na para bang may masamang binabalak ang mga ito sa dalaga. Oh sure, excuse me. Bago pa man makalapit ang hustong binata kay Ligaya, ay agad na hinawakan ni Isagani ang kamay nito. I'm sorry pero kailangan ko lang kausapin ang kapatid ko. Malamig ngunit matigas na sabi niya. Nagulat ang binata, lalo na si Ligaya. Oh, I see. Go ahead. Next time na lang siguro. At umatras na ito at agad naghanap ng ibang makakasayaw. Kuya Isagani, anong halika? Bulong niya habang papunta sa gitna ng dance floor. Hinawakan niyang kanan nitong kamay habang nakadantay sa likod nito ang isa pa. Dahan-dahan niya itong inilapit sa kanyang katawan at iginiya niya itong sumayaw, saliw ng malumanay na tugtugin. Bakit mo yun ginawa? Mahina nitong tanong ng diretsyo ang tingin sa kanya. Dahil hindi ka dapat nakikipagsayaw sa kung sino lang. You are at Tuwaso now. You represent the family. Pero sa loob-loob ni Isagani, ayaw lang talaga niyang may ibang makakahawak dito. Dumikit ang kanyang palad sa baywang ni Ligaya at halos makuryente siya sa epekto noon. Napatingin ito sa mga mata niya na para bang naramdaman din ito kung ano man ang kanyang naramdaman, na para bang nagtatanong kung ano nga ba ang nangyayaring iyon sa pagitan nila. Besides, hindi ko type ang itsura ng lalaking yun. Mukhang hindi bagay sa'yo. Hindi bagay sa akin? Aba, ano ba sa tingin mong bagay sa akin? Nagkibit balikat siya. Basta, at tingin ko rin naman ayaw mong makipagsayo sa kanya, hindi ba? Pero kahit pa, nakakaya naman sa tao. At saka hindi mo naman kailangan. Putol niya rito. Hanggat nandito ka sa mansyon, kailangan kitang protektahan sa lahat. Lalo na sa mga lalaking katulad niya na siguradong pera lang at apelyidong habol sa'yo. Sinubukan niyong tawanan lang ni Ligaya. Alam mo kuya, kaya ko naman tagihan yung tao kung ayoko talagang sumayaw. Alam ko, pero ayoko may ibang lalaking lalapit ang ganito sa'yo ngayong gabi. Hindi ba parang napaka-possessive na kuya mo naman yata? Paano kung ganun nga? Pabulong niyang tanong na napangiti sa dalaga. Hindi niya alam kung matatakot ba siya o kikiligin, lalo na sa paraan ng marahang pagkaplos nito sa kanyang balikat. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Ligaya pero hindi ito nagsalita. Nanatili lang itong nakatitig sa kanya na para bang pilit binabasa kung ano ang tumatakbo sa kanyang isip. Sinubukan niyang magbaba ng tingin pero hindi niya kaya, na para siyang nahihipnotismo ng mga mata nito. At sa mga sandaling yon, pakiramdam ni Isagani ay hindi lang sila basta magkapatid sa ama na nagsasayaw sa ilalim ng magarbong chandelier. Ligaya. Huwag mo kong tignan ng ganyan. Tignan ng paano? Na parang nag-enjoy ka talaga na kasayaw ako. Ikaw rin naman kuya. Bakit ganyan ka kumakatingin? Napasinghap si Isagani. Bahagyang napahinto sa pagsayaw. Sa isang saglit, nalimutan niya na naroon sila sa gitna ng bulwagan, sa gitna ng maraming tao. Hanggang sa huminto ng musika, pero nanatili lang sila sa ganong posisyon. Ano ba to? Bakit ganito nararamdaman ko sa kanya ngayon? Ligaya. Huminga siya ng malalim. Gusto ko lang sanang sabihin na gusto ko lang humingi ng pasensya sa pagiging suplado at antipatiko ko sa'yo dati. Ha? Anong ibig mong sabihin? Alam mo na, nung una kang tumapak dito sa mansyon, alam ko nasaktan ka sa mga nasabi ko sa'yo noon. I was being unfair. Hindi ko lang kasi alam kung paano tatanggapin ang sitwasyon noon. Tahimik lang ito pero napangiti. Okay lang yun, nakaraan na yun. Saglit silang nagkatinginan. So, can we start over? Start over? This time, hindi na kita susungitan. Hindi na ako magiging antipatiko. And maybe, we can try to get along better. Oo naman. Ikaw lang naman talaga yung masungit eh. Natawa si Isagani. Fair enough. Promise. Magiging mas mabuting stepbrother na ako sa'yo simula ngayon. Mabuti naman. Biro ni Ligaya. So, okay na tayo ah. Marahan itong tumango. Okay na okay.
Naging masaya na si Ligaya sa mga sumunod na mga linggo. Dahil kahit pa nga hindi pa rin siya masyadong kampante sa mansyon, ilan linggo na rin mula na makabalik siya sa kolehiyo. Doon, hindi siya ang nawawalang anak ng milyonaryo. Hindi siya sampid lang. Sa bagong unibersidad, isa lang siyang simpleng estudyante na pala kaibigan at mahilig mag-aral. Ligaya, salamat sa pagsama sa akin sa cafeteria kanina. Masayang sabi ni Ruth habang naglalakad sila palabas ng building. Mabuti na lang, madali kang mag-adjust. Hindi halata na probinsyana ka. Ang galing mo magdala ng sarili. Gumiti siya kahit pa nga medyo naiilang sa papuri mula sa bagong kaibigan. Nako, binola mo pa ako pero salamat. Talagang kailangan ko matuto kung paano makihalubilo sa mga katulad niyo eh. Kung hindi, papagalitan ako ng madrasta ko. Salamat din kasi tinanggap niyo ako na parang ka-level niyo kahit pa nga tindera lang ako ng kakanin. Ano namang masama sa pagiging tindera? At saka ano ka ba, wala naman sa yaman ng pagiging magkaibigan. Nakangiting tugon ni Ruth. Siya nga pala, huwag mong kalimutan yung study group natin bukas At huwag mo rin kalimutan yung promise mo na magdadala ka ng kakanin. Oo naman, dadamihan ko ang dala para lahat tayo makakain. At bago pa sila magkapaalamanan, biglang huminto sa harap nila ang isang makintab na sports car. Uy, sino yun? Taka nitong tanong. Grabe, ang gara ng auto. Kilala mo, Ligaya? Ha? Hindi. Ay, teka. Hala, anong ginagawa niya rito? At dahan-dahan na ngang bumaba mula sa kotse si Isagani. Formal na formal ito sa suot na Amerikana na halatang kagagaling lang sa opisina. Ligaya! Tawag nito habang palapit. Let's go. Sino yan, Ligaya? Boyfriend mo? Naku, Ruth, hindi Kuya ko. Mabilis niyang sagot. Stepbrother ko. Dagdag pa niya dahil halatang hindi kumbinsido si Ruth sa sinabi niya. Akin ang bag mo. Tinanggal pa muna nito ang suot na shades bago sa pilitang kunin ang hawak niyang bag at mga libro. Sakay na. Ano bang ginagawa mo dito? Bakit ikaw sumundo sa akin? Hindi ba si Mang Wally ang sumusundo sa akin? Tumingin ito ng diretso sa kanya. May mga lalaki raw na umaaligid sa'yo, sabi ni Mang Wally. Kaya sabi ko, ako na lang ang susundo sa'yo simula ngayon. Pero kuya, hindi naman yun totoo. Come on, gagawin mo pa sinungaling si Mang Wally. Besides, nakita ko rin kanina, may isang lalaki na halos ayaw ko ng tantanan sa hallway. Umiling-iling ito. Not happening, not while I'm around. Grabe, ang protective naman ng kuya mo, Ligaya. Bulong ni Ruth. Tama, sabat naman ni Isagani. Kaibigan ka ni Ligaya? Ha? Opo. Pakisabi sa mga lalaking interesado kay Ligaya. Natigilan nila kung ano man ang balak nila sa kapatid ko, okay? Sure po. Alanganin tumango si Ruth at ngumiti. Kuya, pwede ba nakakahiya ka na alam mo ba? I don't care. Gusto ko lang makasiguro na walang manliligaw sa'yo dito. O gusto mo bigyan pa kita ng security na susunod sa'yo kahit saan ka magpunta? Kuya, ang OA mo na Again, I don't care. You're at Wazo now. At ayoko may lalaking basta na lang makakalapit sa'yo. Naiintindihan mo? Sige na, sumakay ka na at baka gabihin pa tayo sa daan Fine. Pero please kuya, ayoko ng security Well, depende kung magbibehave ka. 7:00 na pero mas pinili ni Ligaya na magbasa sa terrace habang nakikinig sa Eraserhead sa kanyang Walkman. Hindi nagtagal, dumating si Isagani mula sa opisina. Seryoso mukha nito pero biglang umiti pagkakita sa kanya. Hi, simple nitong bati. Hi, mukhang stress na naman sa trabaho Tugon niya sabay tanggal ng isang headphone sa kanyang tainga. As usual, nakangiti nitong sagot sabay lapag ng briefcase sa mesa. Ikaw, kamusta ang araw? Okay lang, kadarating ko lang din. Birthday ni Ruth, nanlibre sa fast food. Pasensya na, hindi na kita nasundo. Ang daming trabaho sa opisina nito mga nakarang araw Meeting, seminar. Naupo ito sa tabi niya. Okay lang, ano ka ba? Nandiyan naman si Mang Willie. Baka naman nakikipag-date ka na dahil hindi na ako sumusundo sa'yo. Hala, hindi kuya kahit itanong mo pa kay Mang Willie. Tumango-tango si Isagani. Basta't kapag may oras, ako na ulit ang susundo sa'yo. Naupo ito sa bakal na upuan sa tabi niya. Mabutit may mga kaibigan ka na sa university
Hindi ka naman nahihirapan ng makisama sa mga mayayaman mong kaibigan. Hindi naman. Sa totoo lang kabado ako nung simula pero thankful ako na mababait lahat ng classmates ko doon. Good. At kumusta naman bilang tuwason dito sa mansyon? Medyo nabawasan ng pang-aasar ni na Monet sa akin at nag-enjoy akong kakwentuhan si na Manang. Nagbuntong hininga siya. Pero aaminin ko, minsan gusto ko pa rin bumalik sa amin at magtinda ng kakanin sa palengke. Naiintindihan ko naman, pero iba na ang buhay mo ngayon. Siguro pwede kang bumisita sa inyo paminsan-minsan kung gusto mo. Talaga? Napatingin siya sa binata. Talaga, kung gusto mo sasamahan pa kita. Wow! Sinabi mo yan Kuya Isagani ah. Sobrang miss ko na nga yung mga kaibigan ko sa palengke eh. I'm sure, namimiss ka na rin nila. Kahit naman ako kapag nawala ka siguro na matagal, mamimiss din kita. Tumas ang kilay niya. Ha? Ano sabi mo? Mamimiss mo ko? Ang ibig ko sabihin, never mind. Namula si Ligaya pagkatapos noon. Alam niyang hindi tama pero kinilig siya sa narinig. Ilan sandali ring walang nangahas sa magsalita sa kanila, kaya para mabasag ang nakaiilang na katahimikan. Inabot niyang isang headphone kay Isagani. Gusto mo? Tanong niya. Eraserheads ulit? Nakangiti nitong tanong. Tumango siya. Hindi lang kasi yun ang unang pagkakataon na nakinig sila ng ganoon. Sa kanya ang kanang headphone, kay Isagani ang kaliwa. Paminsan-minsan nagtatama ang kanilang mga braso at balikat, pero walang may balak lumayo sa kanila. Kuya, salamat nga pala ha. Saan? Sa ganito, yung naglalaan ka ng oras para sa akin, kahit alam kong busy ka sa trabaho. Gusto ko lang siguraduhin na okay ka dito. Okay na ako dito kuya. Salamat sa'yo. Simula nang naging okay na ako sa'yo, nabawasan ang takot ko maging parte ng pamilya niyo. Natahimik silang muli na magsimulang tumugtog ang huling El Bimbo. Ramdam ni Ligaya ang kakaibang tensyon sa tuwing tinititigan siya ni Isagani. Alam niyang kapatid niya ito sa ama, pero hindi may kakaila ang init ng bawat itong tingin. Ligaya. Wag na wag mong isipin na wala kang kakampi dito ah. Kahit ano pa mangyari. Basta, nandito lang ako. Salamat. Alam ko naman na bilang kuya, responsibilidad mo na siguruhin walang masamang nangyayari sa mga kapatid mo. At sa akin din kahit pa nga magkapatid lang tayo sa ama. Tama, magkapatid tayo sa ama. May himig pang hihinayang na ulit si Isagani. 11:00 na ng gabi at tahimik na ang buong mansyon. Tulog na ang lahat maliban kay Ligaya na nakaupo sa sala habang abala sa pagsusulat sa notebook. Oh, gising ka pa? Kuya! Napalingon si Ligaya at biglang bumilis ang tibok ng puso na makita si Isagani sa kanyang likuran. May assignment kasi, essay. History? Lumapit ito at naupo sa tabi niya. Sinilip ang kanyang notebook. Tilo, ang hirap, puro big words. Kailangan mo ng tulong? Napangiwi siya. Ikaw, magaling ka ba sa philo? Top of my class noon. Ngumiti ito. Come on, try me. Bago pa siya makatanggi, ay mas lumapit pa ito sa kanya hanggang sa magkadikit ang kanilang mga braso. Kinuha nito ang kanyang notebook at tinignan ang kanyang sinulat. Bahagya itong nakayuko habang nagbabasa at halos magkadikit ang kanilang mga ulo. Amoy na amoy niya ang pabango ng binata. Samantalang ramdam ni Isagani ang init ng kanyang hininga sa gilid ng pisngi nito. Okay naman tong idea mo. Bulong ni Isagani. Pero parang kulang sa flow. Teka, ganito. Kinuha nito ang ballpen at nagsimulang magsulat habang malapit na malapit pa rin sa kanya. Teka kuya, parang masyado kang malapit. Bulong niya na nakangiti. Pilit itinatago ang kaba sa dibdib. Ha? Parang hindi naman. Simple nitong tugon na walang ginawa para lumayo. Napailing na lang si Ligaya at hinayaan ng kapatid na tulungan siya sa assignment. Ilang minuto pa ay binalik na ni Isagani ang notebook niya. Oh, ito. Tignan mo kung okay na. Wow, thank you. Pilit niyang binasa at inunawa ang sinulat ng binata. Pero sa totoo lang ay walang pumapasok sa kanyang utak. Hindi siya makapag-isip dahil sa katabi. At nang magtaas siya ng tingin, ay nahuli niyang nakatitig na ito sa kanya. Sa sobrang lapit nila sa isa't isa,
ay halos maaninag na niya ang sariling refleksyon sa mga mata nito. Ligaya. Mahinang sambit ni Isagani na lalong nagpahirap sa kanya na lumayo dito. Parang may humihila sa kanya palapit sa binata na hindi niya mapigilan. Kuya, hindi alam ni Ligaya kung gaano sila katagal na natiling ganong kalapit. At kung hindi pa dumaan sa harap nila si Doña Trinidad, ay baka may nangyaring siguradong pareho nilang pagsisisihan sa huli. Kapwa sila natauhan at mabilis na dumistansya si Ligaya. Salamat sa tulong, Kuya Isagani. Tingin ko kaya ko na to. Ramdam ni Ligaya ang mapanghusgan tingin ng kanyang madrasta na para bang palagi siyang may masamang ginawa. Lagi naman ganoon. Simula nang tumapak siya sa mansyon, ay tila kaaway ng turing ng lahat sa kanya. Maliban na lang kay Isagani. Isagani, iho, kailangan nating mag-usap. Sige po, Mama. Susunod ako. Tumayo na ito. Okay, sige. Basta kung kailangan mo ng tulong, tawagin mo lang ako. Bakit, Mama? Iritabling tanong ni Isagani na makalayo na sila kay Ligaya. Nakikita ko kung paano ka napapalapit kay sa babae na yon. Parang hindi na yata normal lang pagiging close ninyo. Ma, seryoso? Ano ba yung sinasabi niyo? Alam mo ang ibig ko sabihin, Isagani. Kahit pilit mong itago, alam ko na. May nararamdaman ka para sa kanya. Natawa siya. Come on, Ma. Saan niyo naman napulot yan? Chismis na naman na makakatulong. Masama bang maging responsabling kuya sa kapatid niya? Kapatid? May himig panunuya nitong tanong. Kapatid lang ba talaga ang turing mo kay Ligaya? Ano? Umiling si Isagani. Ano pa ba dapat, Mama? Kung sa tingin niyo may ibang ibig sabihin ng pagiging malapit ko sa kanya, hindi ba dumi naman ang utak niyo? Ginagawa ko lang naman ang bilin niyo sa akin simula nang malaman natin ang tungkol sa kanya, hindi ba? Napakisamahan siya na mabuti kahit labag sa kalooban. Natulungan siya maging parte ng pamilya. Make her feel welcome. Yun nga ang ginagawa ko ngayon. May mali pa rin ba sa ginagawa ko? Oh, come on, Iho. Huwag mo lokohin ang sarili mo. Sa tingin mo ba, hindi ko nakikita kung paano mo siya tignan? Kung paano mo siya kausapin? Kung paano ka tama na, Mama? Putol ni Isagani salita niya ng ina. Alam ko kung anong ibig niya sabihin, pero mali ang akala niyo. Parte na ngayon ng pamilya natin si Ligaya. Isa na siyang tuwason, Mama. I care for her because she's my sister. Wala akong dapat ipaliwanag kung bakit ako ganun kalapit sa kanya. Responsibilidad ko siya at yun na yun. Natawa si Doña Trinidad. Sinasabi mo ba yan para kumbinsin ako? O para kumbinsin ang sarili mo? Ma! Isagani! Yan si Ligaya, sampid lang yan dito. At kahit kailan, hindi siya pwedeng maging parte ng pamilyang to. Pero Mama, anak siya ni Papa at hindi na natin mababago yun. Umiling lang ito. Isang tanong, isang sagot. Mahal mo na ba siya ng higit pa sa kapatid? Iyon ang tanong na hindi masagot ni Isagani. Alam niyang hindi dapat pero... Alam kong limitasyon ko, Mama. Kaya pakiusap, itigil mo na to. Fine. Ipangako mo sa akin na kahit anong mangyari, kaming pamilya mo pa rin ang pipiliin mo sa huli, Isagani. Ipangako mo. Kumunot ang noon niya. Anong ibig niyo sabihin, Ma? Pamilya ko kayo lahat kaya pipiliin ko kayo lahat. Ikaw, si Monet, si Mildred at si hindi pamilya si Ligaya. At kahit kailan, hindi siya pwedeng maging tuwason. Naiintindihan mo? Ilang araw nang ramdam ni Isagani na iniiwasan siya ni Ligaya. Ang dating masayahin at palabiro sa tuwing nariyan siya ay naging mailap na. Kapag nakakasalubong niya ito sa hallway ng mansyon, ay mabilis itong lumidiko o kaya'y tumatalikod. At nang gabing yon, hindi na niya natiis na hindi ito kausapin. Hinintay niya ito sa gate at sa halip na kotse nilang huminto sa harap ng mansyon, ay isang mamahaling motor ang nakita niya kung saan nakasakay ang dalaga. Ligaya, sino yon? Matalim niyang tanong. Kaklase ko, nag-offer na ihatid ako. Kaklase? Putol ni Isagani. 10:00 na ng gabi, uuwi kang angkas sa motor ng kaklase mo. Hindi mo ba naisip kung gaano kadelikado yon? Nagmagandang loob lang naman yung tao, kuya. At saka safe naman ako nakauwi, di ba? Hindi yun ang issue dito, Ligaya. Anong issue? At bakit ba ganyan kaka-epektado? Hinatid lang naman ako ng tao. Kaklase ko yun. Kag-group ko sa school project. Kailangan ko bang ipaliwanag sa'yo lahat ng ginagawa ko? Oo. Medyo may kalakasan yan sagot.
Dahil hindi dapat ano? Mag-enjoy kahit minsan? Alam kong kapatid kita sa ama pero hindi mo ako pwedeng diktahan kung sino ang pwede kong maging kaibigan. Ikinuyom ni Isagani ang kamao. Kaibigan? Sa tingin mo ba kaibigan lang ang gusto niyo sa'yo? Wala lalaki na friendship lang habol sa babae ligaya. Tandaan mo yan. Grabe! Ang dumi naman ng utak mo, kuya. Nagsasabi lang ako ng totoo. Umiling si Ligaya. Please, kuya. Gusto ko na magpahinga. Pero bago pa makapasok si Ligaya sa gate, ay pinigilan niya ito. Iniiwasan mo ba ako? Ha? Ano ba yung sinasabi mo? Alam kong iniiwasan mo ako. Mas lumapit pa siya dito hanggang sa halos ilang pulgada na lamang ang pagitan nila. Ilang araw mo na ako hindi kinakausap. Ni hindi ka makatingin ng diretso sa akin. Bakit, Ligaya? Kuya, please. Huwag mo nang mas pahirapan ang sitwasyon. Hindi ko na alam kung paano. At bago pa matapos ni Ligayan sasabihin, ay bigla niyang hinuli ang mga braso nito at hinila palapit. Natigilan ito na napatitig sa kanya. Tinignan niya mga mata nito hanggang sa mga labi at bago pa siya makapag-isip ng kung tama ba o mali, ay agad niya itong hinalikan. Mariin, malalim. Gusto niyang iparamdam dito ang galit at ang paghihirap ng kanyang puso. Nanlaki ang mga mata ni Ligaya. Sa simula ay sinubukan siya nitong itulak palayo, pero unti-unti rin itong nagpaubaya. Pumikit ito at bago pa niya namalayan, ay ginagantihan na nito ang kanyang mga halik. Kuya, hindi to tama. Bulong ni Ligaya ng matauhan. Marahan itong umatras pero muli niya itong kinabig palapit. Alam ko pero Ligaya. Nanginginig ang mga kamay na hinawakan niya na magkabila nitong pisngi. Nararamdaman mo rin tong nararamdaman ko, di ba? Pero hindi pwede, kuya. Magkapatid tayo. Wala nang naisagot doon si Isagani dahil iyon naman talaga ang masakit na katotohanan. At kahit anong sabihin nila, pareho nilang alam na hindi na nila mababawi ang nangyari. Kaya mo ba ako iniiwasan dahil pareho tayo ng nararamdaman? Natatakot ako, kuya. Nagsimula ng tumulo ang luha ng dalaga. Alam kong mali to, Ligaya. Kung pwede lang na hindi na ako umuwi para hindi na kita makita, para iwasan na kita habang buhay. Gagawin ko pero hindi ko rin kayang hindi ka makita at makausap. Hindi ko rin kayang magpanggap na hindi kita mahal. Baka naguguluhan lang tayo, kuya. Yung feelings natin sa isa't isa. Baka talagang pang magkapatid lang. Mahal kita, Ligaya. Sigurado ako sa nararamdaman ko. Mahal kita hindi lang bilang kapatid. Hindi ko alam kung ano gagawin ko. Tuwing nakikita kita, tuwing naririnig ko ang tawa mo, para ako nababaliw. Hindi kita kayang tratuhin na. Kapatid lang. Pero yun nga ang problema. Magkapatid tayo. Kahit sang anggulo natin tingnan, mali pa rin ito kaya dapat itigil na natin to kung ano man to. Umiling si Isagani. Paano kung hindi ko kaya? Kailangan nating kayanin. Hinawi ni Ligaya ang mga kamay ni Isagani sa pagkakahawak sa kanyang balikat. Hanggat maaga pa, hanggat wala pa nakakaalam, itigil na natin to. Muling hinawakan ni Isagani ang mga braso ni Ligaya. Sabi mo sa akin ng totoo. Gusto mo rin ako, di ba? Mahal mo rin ako ng higit sa kapatid, di ba? Kuya. At muli niya itong hinalikan sa labi. Mas matagal, mas malalim. Ramdam ko sa mga halik mo, Ligaya. Hindi pwedeng magsinungaling ang mga labi mo. Hindi mababago nun ang katotohanan na magkapatid tayo, Kuya Isagani. Saglit silang nagkatitigan at bago pa muling makagawa ng mas malaking kasalanan, ay tumakbo na si Ligaya palayo. Punong-puno ng tensyon ang hapagkainan ng gabing yun. Tahimik na kumakain ang lahat. Pero sa bawat pagkakataon na nagtatama ang mga mata ni Ligaya at Isagani, ay hindi nila maiwasan ang mga lihim ng ngiti. Ang hindi nila alam ay napapansin iyon ni Mildred at Monet, lalo na ni Doña Trinidad. Bigla nitong inilapag ang kubyerto sa mesa, nagdulot ng malakas na tunog. Akala niyo bang dalawa na wala nakakakita sa inyo? Na hindi ko nakikita yung mga titigan niyo? Yung ngitian niyo sa tuwing nagkakasalubong kayong dalawa? Isagani, Ligaya! Anong ibig sabihin nito? Nagulat si Ligaya at agad na binitawan ng hawak na baso ng tubig. Po,
Wala naman pong, huwag mo akong gawin tanga. Kanina pa kitang pinagmamasdan. Malandi ka? How dare you nalandiin ang anak ko? Mama, tama na yan, pwede ba? Sigaw ni Isagani. Tumahimik ka, Isagani. Ako ang nanay mo. Ako ang nakakakita kung ano mang ginagawa nyo. At kitang-kita ko ang paglandi niya sa'yo at ang pagkatanga mo. Namula ang mukha ni Isagani dahil sa galit. Pero pilit itong pinakalma ang boses. Hindi siya ganong klaseng babae, Mama. Wala kang karapatan na insultihin siya. She's decent. She's decent? Naririnig mo ba ang sarili mo, anak? Hindi mo siya kilala. Hindi natin siya kilala. At may disente bang babae na nakikipaglandian sa sarili niyang kadugo? Kaya pwede ba, Isagani? Kalimutan mo yan kung anumang nararamdaman mo para sa babaeng yan. Mama, sige. Kung talagang wala kang itinatago, sabihin mo ngayon sa amin ang totoo. Tutal, nandito na rin ang mga kapatid mo. Sabihin mo sa amin na hindi ka in love sa sampid na yan. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Lalo na si Ligaya. Lahat ay nakatingin kay Isagani, naghihintay. Pero umiling lang ito. Hindi ko alam kung ano nangyayari at bakit ka nagkakaganito, Mama. Hindi ko alam kung bakit ganyan ka mag-isip tungkol sa amin ni Ligaya. Samantalang alam naman ng lahat na magkapatid kami sa ama. Kaya bakit kayo takot at takot na mahulog ako sa kanya? Samantalang hindi naman kami pwedeng dahil hindi kayo totoong magkapatid. Bigla nitong sigaw na sa sobrang lakas ay halos mabasag ang basong hawak nito. Anong sinabi niyo? Mahina at nanginginig na tanong ni Ligaya. Wala. Napaatras ang Donya. Akmang babawiin na nasabi pero huli na. Kapwa natulala sina Mildred at Monet. Halatang gulong-gulo sa mga nangyayari. What do you mean, Mama? Tanong naman ni Isagani. Anong hindi kami totoong magkapatid? Napapikit si Doña Trinidad at napahawak sa dibdib. Hindi niyo dapat malaman sa ganitong paraan pero dahil sa kalandian na babae niyan, nakuha na niya ang loob mo, anak, na hindi dapat nangyari. Mama, sagutin mo ang tanong ko. Paano hindi namin kapatid si Ligaya? Hindi siya ang totoong anak ng papa niyo. Hindi siya nawawalang anak. Hindi siya totoong tuwason. Napatayo si Ligaya. Anong? Tuloy-tuloy na ang pagdaloy ng luha sa kanyang pisngi. Ang ibig mo sabihin, niloko niyo lang kaming magkakapatid. Niloko mo lang si Ligaya. Ginawa ko lang ang alam kong tama, iho. Para protektahan ang pamilya natin. Para protektahan kayo. Ibig sabihin, lahat ng pinagdaanan ko, lahat ng pagtanggap ko, walang halaga. Umismid si Doña Trinidad. Aba, masama pa ang loob mo? Nakatira ka sa mansyon, nakakakain ng masasarap na pagkain, nakakapunta sa magagandang lugar, nakakapag-aral sa prestihiyosong universidad dahil sa ginawa ko, tapos parang ikaw pang galit. Dapat ko bang tanawin yun ng utang na loob? Malakas ang loob niyang tanong. Aba dapat lang, kung hindi ka namin pinulot sa palengke, sigurado nagtitinda ka pa rin ng kakanin hanggang ngayon. Doon na puno si Ligaya at padabog na inilapag ang kutsara. Mas gugustuhin ko magtinda sa palengke kaysa tumira kasama kayo mga sinungaling, mga manloloko. Tumalikod na ito, lumayo at iniwan ang lahat sa gitna ng kaguluhan at pagkabigla. Kailangan mong ipaliwanag ang lahat, Mama. Anong ibig mong sabihin na hindi siya anak ni Papa? Ano ba talagang totoo? Bumuntong hininga si Doña Trinidad at dahan-dahang tumingin sa kanya. Fine. Gusto mong malaman ng totoo? Sige, sasabihin ko ang totoo. Matagal na akong nabubuhay sa anito ng papa mo. Kahit anong gawin ko, kahit akong asawa niya, hanggang sa huli, hindi ako ang totoo niyang mahal. Alam kong mas mahal niya ang kerida niya kaysa sa akin, anak. Kahit ako ang legal, nasa iba ang puso niya. Halos napanganga si Isagani. Pero Mama, bakit kailangang may ibang madamay? Bakit mo nagawang idamay sa gulo ng pamilya natin si Ligaya? Dahil alam ko nang mamatay ang papa mo. Babalik at babalik ang pangalan ng anak niya sa kabit niya. At anong maiiwan sa atin? Tira-tira na lang. Lahat ng kayamanan, lahat ng alaala, lahat na nakalaan pa rin sa kanila. Para sa isang nawawalang anak na hindi ko alam kung totoo ba o hindi. Kaya gumawa ako ng paraan. Tinawagan kong abogado ng pamilya. Inutusan ko maghanap ng isang ulilang kaedad ng nawawalang anak ng papa mo. Kahit asino, basta babae.
basta pwedeng mapanggap na anak ni Ignacio. Inaasahan na dapat yun ni Isagani, pero hindi pa rin siya makapaniwala. Binayaran mo si Attorney Ramirez para pikein ang lahat. Oo, lahat. Baptismal records, birth certificate, gumawa ng kwento, hanggang sa nahanap niya si Ligaya. Ulila, walang koneksyon. Simple, inosente, madaling utuin, madaling paikutin, madaling paniwalain. Niloko mo siya, Mama. Ginamit mo siya. Pinaglaruan mong buhay niya. Ginawa mo laruan ng buhay ng isang inosenteng babae. At para saan? Para lang masiguro mong makukuha mong kayamanan. Dahil sa oras na makuha niyang mana, sa oras na mailipat sa pangalan niya mga ari-arian at share sa mga kumpanya ng papa mo, madali na ang lahat. Isang pirma lang. Mapapasa atin din yun. Wala siyang alam, anak. Isang tindera lang siya ng kakanin. Madaling kontrolin. Ginawa ko siyang tuwason at dapat magpasalamat pa siya. Hindi niyo siya ginawang tuwason, Mama. Ginawa niyo siyang preso. At para saan? Para lang masiguro na makukuha mo lahat ng kayamanang gusto mo? Hindi lang to para sa akin, anak. Kundi para sa inyo. Para sa mga kapatid mo. Para sa kinabukasan niyo. Kinabukasan? Anong klaseng kinabukasan na makukuha ko kung ang kapalit ay kasinungalingan at kasalanan? Alam mo ba kung anong ginawa mo kay Ligaya? Tinanggalan mo siya ng sarili niyang pagkatao. Pinaniwala mo na may totoo siyang pamilya. Pinaniwala mo na may lugar siya sa mansyong ito. Tapos sa isang iglap, malalaman niya na puro kasinungalingan lang pala ang lahat. Hindi ko inaasahan na hahantong sa ganito ang lahat, anak. Hindi ko ginusto na masangkot ka sa gulo. At lalong hindi ko inaasahan na darating ang araw na mas kakampihan mo ang babaeng yun kaysa sa sarili mong pamilya. Dapat alam mo na yun, Mama. The moment na nakita ko kung anong klaseng tao talaga si Ligaya, alam ko na mas totoo siya kaysa mga taong nakakasalumuha ko araw-araw. Hindi mo naiintindihan, anak. Ginawa ko to dahil mahal ko kayo at ayoko mawala ang lahat ng tinatamasa niyong yaman kahit kailan. Mahal? Mahal mo ba talaga kami? O natatakot ka lang para sa sarili mo? Dahil sa ginawa mo, hindi lang yaman ang nawala sa akin. Nawalan ako ng respeto sa inyong Mama. Iniwan ni Isagani ang ina na tuloy lang sa pag-iyak. Hindi niya alam kung darating pang araw na mapapatawad niya ito. Pero ng mga oras na iyon, isa lang ang gusto niya. Ang harapin si Ligaya at gawin ang lahat para lang mapatawad nito ang nagawa ng ina. Nagkalat ang gamit sa kwarto ni Ligaya. Nanginginig ang mga kamay niya habang pilit isinisiksik ang mga damit sa lumang bag na siyang dala niya noong unang tapak niya sa mansyong iyon. Namumugto na ang kanyang mga mata sa kakaiyak. Bakit ba naman kasi ang bilis kong maniwala? Hindi ko dapat tinanggap to. Ilang mararahang katok ang narinig niya sa pinto at bago pa siya makatayo ay bumukas na agad ang pinto. Ligaya, ano yung ginagawa mo? Aalis na ako. Hindi dapat ako narito. Lumapit si Isagani at inagaw ang bag mula sa kanya. Hindi ka alis. Dito ka lang. Anong hindi? Narinig mo naman ang mama mo, hindi ba? Hindi ako totoong anak ng papa mo. Hindi ako tuwaso, naiintindihan mo ba? Galit niyang tanong. Muli niyang inagaw ang bag sa binata pero hindi nito yun binigay. Hindi ka pwedeng umalis ng ganito. Hindi ka pwedeng mag-impake na lang at magkunwaring walang nangyari. Ano ang gusto mong gawin ko? Magpasalamat? Mag-celebrate? Dahil at least nalaman ko na totoo na ginamit lang pala ako ng mama mo. Tuluyan ang umiyak si Ligaya at nabitawan ng hawak ng mga damit. Wala na akong lugar dito. Kahit saan ako tumingin, pakiramdam ko hindi ako para dito. Tumayo siya at kinuha ang bag pero mabilis yung kinuha ni Isagani at inilayo sa kanya. Tinignan siya nito ng diretsyo sa mga mata. Huwag mong sabihin yan. Paano na lang ako kung aalis ka? Kuya. Agad yan tinakpan ng bibig at umiling-iling. Isagani, hindi na nga pala kita pwedeng tawagin kuya. Hindi nga pala tayo magkapatid. May bahid ng hiya sa boses niya pero biglang napangiti si Isagani. At sa lahat na nangyari, iyon ang pinakamagandang balita na narinig ko. Muling napaupo si Ligaya at tinabihan siya ng binata. Hindi ko na alam. Parang lagi na lang akong panakipbutas. Palagi na lang mali. Palaging kulang. Yung akala ko sa wakas,
may maituturing na akong pamilya. Wala rin pala. Ako, nandito pa ako, di ba? Hindi mo kailangang maging anak ng kahit sino para maramdaman mong halaga mo. Mahalaga ka sa akin, Ligaya. At kahit anong mangyari, nandito lang ako. Dahan-dahang hinawakan ni Isagani ang kanyang kamay at pinisil-pisil yon. Huwag ka na munang umalis ngayong gabi, please. Bukas mo na isipin kung ano magiging plano mo. Tutulungan kita. Ihatid kita sa bahay mo bukas kung kailangan. Umiling siya. Hindi na ako pwedeng manatili dito. Hindi na ako tatanggapin ng mama mo at ng mga kapatid mo. Kanina pa lang, ramdam ko na yung tingin nila sa akin na parang pinandidirihan nila ako. Huwag mo na silang intindihin. Kung ayaw nila sa'yo, problema nila yun. Pero hindi ka nila pwedeng basta-basta palisin pagkatapos ka nilang gamitin ng gano'n. Pero ganun na nga ang ginagawa nila, hindi pa. Simula naman nang tumira ako dito, hindi na nila ako pinakasamahan na maayos. Sa totoo lang, kung hindi dahil sa'yo, matagal na talaga ako lumayas dito Ligaya. Ang hindi ko lang matanggap. Bumuo na ako ng pangarap dito, Isagani. Pero lahat ng yun, nawala lang na parang bula. Masakit man pero kailangan kong tanggapin yun. Wala akong lugar sa mansyon na to. Tumayo na siya at tinampot ulit ang bag. Pero muli siyang pinigilan ni Isagani. Kung pakiramdam mo, wala ka ng lugar dito. Ako rin, Ligaya. Kung aalis ka, ayoko na rin manatili sa bahay na to. Gusto mong umalis? Sasama ako. Pero paano ang mama mo? Ang pamilya mo? Hindi mo sila pwedeng basta-basta iwan. Marami kang responsibilidad bilang tuwason, Isagani. At ayokong maapektuhan yun dahilan sa akin. At lalong ayokong magkasiraan kayong pamilya nang dahil lang mas pinili mo ako kaysa sa kanila. Kung buo ng desisyon mo, sige. Hayaan kitang umalis. Pero pangako, hindi tayo dito matatapos. Kapag naayos ko ng gulong to, hanapin kita. At kapag dumating ang oras na yun, hindi na kita hayaang makawala dahil handa na kitang mahalin ng buo, Ligaya. Hindi bilang kuya, kundi bilang ako. Muling bumungad kay Ligaya ang mga tunog na matagal na niyang hindi naririnig. Mga kalampag ng kawali, sigawan ng mga tindera na nag-aagawan ng customers, halakhakan ng mga tsismosa sa gilid. Amoy tuyo, amoy isda, amoy ng bagong lutong ulam. Lahat ay humahalo sa malamig na hangin ng umagang yon. Aba, Ligaya! Akala namin ay nasa Amerika ka na. Ang tagal mong nawala Kumusta ka na? Malakas na bati ni Aling Baby pagkakita sa kanya sa dati niyang pwesto ng mga kakanin. Naku po, ayoko po sa Amerika at dudugo ang ilong ko doon kaka-English. Namiss ko po kayo, Aling Baby. Namiss ko po buong palengke. Unti-unti nang naglapitan sa kanila mga dati niyang kaibigan, kasama na si Mang Joel. Akala namin tuluyan ka nang lilipat sa mga tuwason, Iha. Ano't bakit nagtitinda ka na naman ng kakanin? Nagtawanan lahat, maging si Ligaya. Kahit pa nga may maaninag na lungkot sa mga mata. Naku, mahirap pong ipaliwanag, Manong Joel. Pero ganun po talaga. Minsan, kahit gaano kagandang bahay, hindi mo mararamdaman na parang nandun ka. Mas okay na po ako sa ganito. Mas masarap pa rin talagang pakiramdam na totoong tao makakasama. Pero Ligaya, hindi ka ba nanghihinayang? Sino ba naman ang may ayaw na marangyang buhay? Mga mamahaling damit, mga alahas, masasarap na pagkain, magarang sasakyan. Tapos dito sa atin, maputik, amoy isda, magulo, maingay. Napayuko si Ligaya at saglitan napapikit nang muling maaalala naging buhay niya sa mansyon. Marangyanga, pero kulang pa rin. Sabi nga nila, hindi lahat ng kumikinang ginto. Sa simula lang yung sarap pero mababaliwala din kung hindi maayos ang pakikitungo sa'yo. Teka, ang ibig mo ba sabihin, inalila ka sa mansyon? Inapi ka ba ng mga tuwason? Nag-aalalang tanong ni Aling Baby. Naku, hindi naman po. Pagsisinungaling niya dahil ayaw naman niyang sirain ang imahe ng mga tuwason. Talagang mas masaya lamang po kasi dito sa atin. Ay nako, bahala ka nga, Ligaya. Basta't kung saan ka masaya, suportado ka naming mga kaibigan mo. Pero kung ako talaga sa'yo, hindi ko palalampasin ng ganyang pagkakataon. Natawa siya. Salamat po. Masaya po ako dito at hindi ko po ipagpapalit kayo mga kaibigan ko dito sa palengke sa kahit anong mansyon. Ilang sandali pa ay isa-isa nang nagsibalik ang mga kaibigan niya sa kanya-kanyang pwesto sa palengke at naiwan na lamang sila doon ni Aling Baby. Ligaya, Iha,
Huwag kang magagalit sa tanong ko ha. Ano ba talaga nangyari? Bakit ka bumalik dito? Kasi kung tatanungin, parang hindi bagay na nandito ka ulit. Samantalang may malaking mansyon na naghihintay sa'yo. Napatingin si Ligaya sa mga bilao sa harap niya. Sandali siya natahimik. Iniisip kung tama bang sabihin niya totoo kay Aling Baby. Pero ano pa ba ang dahilan para ilihim niyan totoo? Samantalang sa malaot madali, malalaman at malalaman din naman ang lahat ng totoo. Ano po kasi, hindi po pala talaga ako anak ni Don Ignacio. Ano? Ang ibig mong bang sabihin, niloko ka lang nila? Paano nangyari yon? Si Doña Trinidad po nagplano ng lahat. Ginamit lang niya ako. Bilang ulila ako, walang pamilya, walang pagkakakilanlan. Madali nilang nadoktor ang mga dokumento. Akong hinarap sa mga tao bilang nawawalang anak. Abay Diyos ko naman, para lang sa palabasan lahat. Para saan? Para po sa pera, para sa mana. Ginawa po kong kunwaring tagapagmana para makuha nila lahat ng ari-arian at pera ni Don Ignacio. Nakatingin lang si Aling Baby sa kanya, halatang hindi makapaniwala. Kawawa ka naman pala kung ganon. Tama nga bumalik ka na lang dito sa atin. Dito marami kang kakampi. Alam niyo po, minsan, naiisip ko na baka mas mabuti na rin nga nangyari. Kasi habang nandun ako, parang hindi ako makahinga. Lagi na lang binabantayan yung bawat galaw ko dun. Lagi silang may sinasabi pero... Saglit siya natigilan. Nag-alinlangan kung itutuloy ba sasabihin o hindi. May kakampi po ako doon. Yung panganay na anak ni Doña Trinidad. Kahit nung una may pagkasuplado siya sa akin. Pero nung tumagal, siya lang yung naniwala sa akin. Siya yung laging handang tumulong. Siya lang yung nagpoprotekta sa akin. Lalo na tuwing tinatarayan ako ng Doña at ang mga kapatid niya. Mukha naging malapit kayo sa isa't isa. Opo. Aba teka Ligaya. Sa itsura mo at sa tono ng boses mo, parang... Teka. Sabihin mo nga sa akin ng totoo, iha. May nararamdaman ka para sa lalaking yun higit pa sa pagiging kapatid ano. Nanlaki ang mga mata niya at mabilis na umiling. Ay, Aling Baby, wala pong ganun. Huwag na po natin pag-usapan. Ay nako, kahit hindi mo sabihin kitang-kita sa mga mata mo. Kung sa bagay, mahirap na rin magsalita ano. Yun nga po, kaya po medyo gulong-gulo ako nung umalis ako sa mansyon. Hindi ko kasi napigilan na mahulog sa kanya kahit na alam kong mali, kahit na alam kong bawal. Hindi mo talaga mapipili kung kanino titibok ang puso mo ano. Kaya nga po Tumungo siya hindi lang dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa kilig na hindi niya mapigilan. Ito bang si Isagani ba? Ay ganoon din ang nararamdaman sa'yo. Parang ganoon na nga. Kaya nga po nalilito ako kung tama ba yung nararamdaman ko. Nako iha, parang pelikula naman pala ang buhay mo ano. Pero ganito Ligaya, huwag mong ikulong ang puso mo sa sasabihin ng lipunan. Ang totoo naman na hindi kayo magkadugo, hindi kayo tunay na magkapatid. Ang tanong lang ay ito, handa ka bang ipaglaban kung anong nararamdaman mo? Kasi kahit anong gawin mo, kahit lumayo ka, kung siya talagang para sa'yo, magiging kayo pa rin sa huli. Hindi na napigilan ni Ligaya ang mga luha. Hinawakan ni Aling Baby ang kanyang kamay at pinisilyon. Tandaan mo, minsan ang pagmamahal hindi sinusukat ayon sa mata ng mga tao. Sinusukat yun sa tibay ng pag-ibig nyo sa isa't isa. Kung kaya ninyong panindigan, kaya ninyong lumaban. Pero kung takot ka pa, hindi naman kailangang magmadali. Ipagdasal mo na lang muna tiyak na, diringgin ng Diyos ang iyong dasal. Ang Tuason Holding sa Quezon City ay isa sa pinakamataas na gusali sa lungsod. Malinis, elegante. Tahimik lang na nakaupo si Isagani sa opisina nito. Hawak ang fountain pen habang nakatingin sa mga dokumento sa ibabaw ng mesa. Investments, contracts, deals. Lahat ng yon ay kaya niyang tapusin na mabilis. Pero ng araw na yon ay tila wala siya sa huwisyo. Hindi figures at graphs ang nakikita niya sa papel, kundi ang mukha ni Ligaya, nakangiti. Sir, nandito na po yung bagong reports. May board meeting din po kayo mamayang 3:00 ng hapon. Sige, salamat. Iwan mo na lang sa lamesa. Muli siya sumandal nang umalis ng kanyang sekretarya. Ano ba to? Bakit iniisip ko pa rin siya? Pinili niyang umalis, pinili niyang bumalik sa dati niyang buhay. At tanggap ko na dapat yun pero
Bakit hindi ko siya makalimutan? Binuksan niya ang kanyang drawer at kinuha ang cassette tape ng Eraserheads. Ang paborito nilang pakinggan ni Ligaya. Naalala niya mga mata nitong kumikislap habang sabay nilang sinasabayan ang With a Smile at hindi niya napigilang mapangiti. Ay, Ligaya. Tumayo siya at naglakad papunta sa malaking bintana ng opisina. Tumingin siya sa ibaba. EDSA traffic. Billboards ng mga bagong pelikula. Dati gustong-gusto niyang tignan ang view na yon, pero ngayon, pakiramdam niya ay kulang pa rin. Nagulat pa siya nang tumunog ang telepono. Sinagot niya yon at narinig ang boses ng isa sa mga board directors. Sir Isagani, kailangan na nating ayusin ang press release tungkol sa... Postpone muna natin yan. Sasabihan ka na lang ng sekretary ako kung kailan ang meeting natin tungkol doon. Pagkababa niya ng telepono ay muli siya naupo. Hawak ang sentido. Hindi siya mapalagay. Pakiramdam niya ay mayroon siyang kailangan gawin. Sa huli, tumayo siya. Kinuha ang coat at lumabas ng opisina. Sir, saan po kayo pupunta? May board meeting pa po kayo in 10 minutes. Cancel it please. Pakireschedule na lang. May mas importante lang akong dapat asikasuhin. Mainit pa rin kahit hapon na ng araw na yon. Nakaupo si Ligaya sa harap ng kanyang mga paninda habang maingat na inaayos sa mga sapin-sapin at kutsinta. Pawis man, nakangiti pa rin siya habang nakikipagkuwentuhan sa kanyang suki. Nako, Ligaya, mabuti na lang at bumalik ka dito. Akala ko hindi na kita makikita eh. Di ba kasi ang usap-usapan may sumundo raw sa'yo dito na magarang kotse. Ikaw daw ang nawawalang anak ng bilyonaryo, hindi ba? Naku manang, chismis lang yun. Alam niyo naman dito sa atin, no? O ayan, dinagdagan ko pa yung kutsinta niyo ha. Balik kayo ha. Pagkaalis ng kanyang suki, ay nagulat pa siya nang biglang napahinto ang mga tao. Uy, tingnan niyo yung kotse oh, ang gara! Isang itim na sports car ang pumarada sa mismong tapat ng pwesto ni Ligaya. Pagbukas ng pinto, ay bumaba si Isagani na napakagwapo sa suot nitong puting polo. Ay Diyos ko, sino ba yung pagkagwapong iyan? Tanong ng isang tindera. Artista yata, politiko yata, pero maaga pa para mangampan niya. Malapit ang pista, hindi ba? Baka artista nga yan. Kinalabit siya ni Aling Baby at iningusong bagong dating. Palapit dito, Ligaya. Hindi ba iyan ay ang Isagani mo? Biglang namula si Ligaya, lalo na nang masiguradong si Isagani nga ang dumating. Palapit ito sa kanila at sa bawat pagkakbang nito ay tila tumigil ang mundo niya. Hi, Ligaya. Isagani, anong ginagawa mo rito? Naghahanap ako ng pinakamasarap na kakanin. Saan kaya meron? Nakangiti nitong tanong na nagpangiti rin kina Aling Baby. Nako iho, kung pinakamasarap na kakanin din lamang ang hanap mo, itong kay Ligaya lang ang the best dito sa palengke ng San Quentin. Malaki rin ang discount niyan kapag marami kang binili. Iyon ang sabi ni Aling Baby nang hindi nakapagsalita si Ligaya dahil sa labis na gulat. Natawa si Isagani at tumingin sa kanya. Kung ganoon, pwede bang pakyawin lahat ng paninda mong kakanin? Napanganga siya. Lahat? Ano naman gagawin mo sa sangkatutak na kakanin? Magbebenta ka ba sa opisina nyo? Well, pwede rin. At saka namiss ko lang yung mga niluluto mo sa mansyon. Nako, kunwari ka pa iho. At sabihin mo, yung nagluluto ang namimiss mo, hindi yung mga kakanin. Singit naman ni Aling Baby. Ganun na nga rin po. Namula si Ligaya dahil doon kaya napayuko siya. Ano ka ba kuya? Ay, Isagani pala. Hindi mo dapat sinasabi yan. Bakit naman? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Ang lungkot ng mansyon simula nang umalis ka, Ligaya. Wala nang kakwentuhan si Manang. Wala na yung malakas sa tawa mo na masarap sa tainga. Wala na akong kasabay makinig sa Eraserheads tuwing gabi. Lalo tuloy siyang pinagpawisan sa paraan ng pagtitig sa kanya ng binata. Ay, ikaw talaga, kung ano-ano yung pinagsasasabi mo. Baka marinig ka ng mga tao kung anong isipin. Ano naman ang iisipin nila? Wala naman akong ginagawang masama. Nandito lang naman ako para bumili ng kakanin. Napailing na lang siya at inumpisahan ng ibalot ang lahat ang natitira pa niyang paninda at inabot yun kay Isagani. Ito na yung mga kakanin na binibili mo. Magkano ba lahat yan? 200 na lang. Salamat sa pamamakyaw ha. Teka Ligaya. Bakit? May gusto ka pa ba? Inubos mo ng paninda ko ah. Meron pa sana. Ikaw.
Sabay-sabay na nagiyawan ng mga taong nakarinig malapit sa kanila. Nanlaki naman ang kanyang mga mata at mabilis na iniwas ang tingin kay Isagani. Since ubos na rin lang naman ang paninda mo, baka pwede nang maimbitahan kang magmerienda? Sa isang maliit at medyo maingay na karenderya sila napadpad ni Isagani. Alam niyang hindi sanay ang binata sa ganoong lugar at nagulat pa siya nang ito mismo ang pumili ng kainang yon. Kumusta ka nga pala pagkatapos ng nangyari? Tanong niya nang dumating ng in-order nilang mami. Ganun pa rin naman. Abala lagi sa trabaho. Pero ang pinagkaiba lang, mas nadagdagan ng mga meeting. Hindi na lang kasi tungkol sa business ngayon. Tungkol na rin sa reputasyon ng pamilya. Damage control, mga ganung bagay. Tumingin ito sa kanya pagkatapos. Ikaw, kumusta ka na? Ayon, balik sa dati. Sa palengke, sa pagtitinda. Sa totoo lang, mas naging payapang loob ko nung nakabalik ako sa pagiging tindera. Wala akong inaalala na kailangan pakisamahan. Hindi ko kailangan mag-ingat sa pagkilos dahil dito wala nagbabantay kung kailan ako magkakamali. Pero syempre, minsan, namimiss ko rin naman yung naging buhay ko sa mansyon. Alam mo na, yung masasarap na pagkain, yung air condition, yung kapag namamasyal sa mall, lalo na yung pagpasok ko sa university. Ngumiti si Isagani. Alam mo, pwede mo pa rin namang ituloy ang pag-aaral mo doon, Ligaya. Naku, tsaka na lang siguro. Siguro mag-iipon muna ako pang matrikula ko o kaya lilipat na lang ako ng eskwelahan. Yung pampubliko lang, tsaka yung malapit lang dito sa amin para hindi mahirap ang biyahe. Tumango-tango na lang si Isagani at hindi na nagsalita pa tungkol doon. Siya nga pala, Ligaya. Tungkol kina mama at sa mga kapatid ko. Pinagsisisihan na nila yung nangyari, lalo na si mama. Ha? Talaga? Oo, hindi na sila tulad ng dati, lalo na si mama. Parang bigla siya napagod na lang sa lahat. Sa kasungitan, sa pagiging mapagmataas. Minsan nga ramdam kong gusto kanyang kamustahin pero alam mo na, kinakain pa rin siya ng pride niya. Hindi ko alam kung kaya ko pa siyang harapin. Hindi naman sa galit o ano pa man ha. Siguro hanggang ngayon kasi ramdam ko pa rin yung sakit ang ginawa niya eh. Naiintindihan ko naman. Hindi mo naman kailangang magpatawad agad lalo na't ganong kabigat ang nagawa niya. Nagawa namin. Pero Ligaya, gusto kong malaman mo na kahit ganun ang nangyari sa pamilya ko at sa'yo, nandito pa rin ako ha. Hindi pa rin naman nagbabago yung nararamdaman ko para sa'yo. Sa totoo lang, simula nung nalaman ko na, hindi talaga tayo magkapatid. Mas lumalim pa yun. Isagani. Malaki ang naging ngiti nito sa mga labi. Ang sarap pakinggan ng pangalan ko kapag walang kuya. Naku ha, nahihiya niyang sabi. Ilang sandali rin silang natahimik. Kapwa nangangapa na sasabihin. Pubos na ang pagkain nila sa mesa pero ni isa sa kanila ay tila walang gustong matapos ang pag-uusap nilang iyon. Alam mo ba minsan naiisip ko, kung hindi nangyari lahat ng mga nangyari, hindi siguro tayo mapupunta sa ganito, no? Yung pagkakakilala natin, yung pagiging malapit natin sa isa't isa. Bahagya siya natawa. At kung hindi nangyari lahat ng iyon, malamang hindi mo rin ako kakausapin. Naalala mo, lagi mo akong iniirapan noon sa mansyon. Hindi ko naman sinasadya. Nahihiya nitong tugon. Suplado lang kasi talaga ako kahit kanino eh. Kahit itanong mo pa kay Julian. Pero ayun nga, mas nakilala pa kita. Hanggang sa nagising na lang ako isang araw na. Nahuhulog na pala ako sa'yo. Isagani. Ligaya, hindi ba pangako ko sa'yo na kapag nagkita ulit tayo, hindi na kita hayaang makalayo? Namamahalin kita hindi bilang kapatid kundi bilang. Teka lang, parang binibigla mo naman ako. Hindi mo naman kailangan sumagot agad, Ligaya. Gusto ko lang ilabas tong nararamdaman ko kasi ang tagal ko nang itinago to eh. Pakiramdam ko parang sasabog na ako anumang oras kung hindi ko masasabi sa'yo. Tahimik lang si Ligaya pero halata sa mga mata nito ang kasiyahan. Naalala mo nung napahinto ito at huminga muna ng malalim. Nung isang gabi sa mansyon na, hinalikan kita. Muntik nang mabitawan ni Ligaya ang hawak na baso ng tubig. Ha? Agad na namula ang kanyang pisngi. Isagani, huwag mo masyadong lakasan ang boses mo, baka may makarinig. Sorry. Pero gusto ko lang ipalala sa'yo. At gusto kong linawin sa'yo na hindi yun isang aksidente o biro o ano paman. Akala mo ba, biro lang yun para sa akin? Napangiti si Isagani at bahagyan lumapit sa kanya.
Naging seryoso ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Teka, ibig sabihin ba? Ha? Ano kasi? Ano ba sa tingin mo? Hindi ko rin nga alam eh. Kaya nga tinatanong ko kasi hanggang ngayon hindi pa rin yun nawawala sa isip ko. Mas lalo pa namula ang kanyang pisngi. Isagani naman. Huminga siya ng malalim at iniwasan ng mga titig ng binata. Magulo na nga ang sitwasyon natin, mas pinapagulo mo pa. Magulo? Ano magulo? Ang pamilya mo, ako, siguradong hindi nila matatanggap kung sakaling magkaroon tayo ng relasyon. Umiling lang si Isagani. Sino may sabi? Ligaya, alam na nilang mahal kita. Nakuusap ko na sila. Inamin ko na nararamdaman ko sa'yo. At alam mo kung anong sabi nila? Ano? Sila nahihiya sa'yo. Na baka hindi mo sila matanggap o baka raw gumanti ka sa kanila sa oras na maging totoong parte ka na ng pamilya Tuwason. Teka, anong totoong parte ng pamilya Tuwason? Siyempre, kapag ikinasal tayo, magiging Tuwason ka na rin. Hala, anong kasal? Bakit nasama ang kasal sa usapan? Napakamot sa batok ang binata. Doon din naman hahantong yun, di ba? Diyos ko naman Isagani. Teka lang naman hindi ka pa nga naliligaw eh. Sorry, oo nga pala. Pero teka, kailangan pa ba? Siyempre naman dalagang Pilipina yata to. Makulay ang mga banderitas na nakasabit at amoy inihaw ang paligid. Marami na nagsasayawan sa gitna ng plaza sa tugtog na With a Smile ng Eraserheads ng live band. Nasa gilid lang si Ligaya. Hawak ang baso ng sagot gulaman. Nakangiti habang pinapanood ang mga taong nagkakasiyahan sa pista ng bayan. Pwede ba kitang isayaw? Nakangiting tanong ni Isagani paglapit ito sa kanya. Ha? Nakakahiya naman, hindi ako marunong sumayaw Isagani. Don't worry, ako rin naman. Kung sakali dalawa tayong pagtatawanan ng mga tao. Hawak na ng binata ang kanyang kamay at dahan-dahan na siyang hinila papunta sa gitna ng plaza. At nang magsimula na silang sumayaw, ay namataan niya sa hindi kalayuan si Doña Trinidad, katabi si Monet at Mildred, at pati na rin si Julian na abot tay ngang ngiti. Nagbulungan ng mga tao sa paligid dahil sa pagkabigla, dahil walang nag-akala na mapapadpad sa munting bayan ng San Quintin ang makapangyarihang pamilya Tuwason. Halang Isagani, ang mama mo at mga kapatid, anong ginagawa nila dito? Kinakabahan tanong ni Ligaya na bahagyang bumitaw kay Isagani, pero mas sinigpitan lang nito ang pagkakahawak sa kanyang baywang. Nakikipista. Simpleng tugon nito ng makangiti. At saka, gusto kasi nilang masaksiyan ng isang importanteng pangyayari ngayong gabi. Anong importanteng pangyayari? Ligaya, mula nang dumating ka sa buhay namin, binago mo lahat. Akala ko nung una obligasyon ko lang na maging isang mabuting kapatid, mabuting kuya. Pero sa bawat araw na nakasama kita sa mansyon, napagtanto ko na hindi ko pala kayang ituring ka na kapatid lang. Napaluha si Ligaya at napatakip sa mukha para itago ang mga luha. At doon humina ang tugtog ng banda. Binitawan saglit ni Isagani si Ligaya at may hinugot na maliit na kahon mula sa bulsa ng polo nito at lumuhod sa harap ni Ligaya. Napatakip siya ng bibig, maging si Monet at Mildred at pati ang mga tao sa plaza na lahat ay nakatingin na sa kanila. Samantalang si Doña Trinidad ay nakaupo lamang, naluluhang nangingiti. Dahil ang totoo, hindi ko namamalaya na nahuhulog na pala ako sa'yo. Isagani, sigurado ka ba? Walang ibang bagay sa buhay ko na masigurado ako Ligaya. Ikaw ang tahanan ko at kahit saan tayo dalhin ng mundo, ikaw lang ang gusto kong uwian sa araw-araw. Hindi na napigilan ni Ligayang mapaiyak na hindi na niya namalayan na lumapit sa kanila ang pamilya Tuwason. Ligaya, alam kong marami akong pagkakamali. Malaki ang kasalanan ko sa'yo. At alam kong kalabisan na kung hihingi ako ng pabor sa'yo pero sana tanggapin mo ang anak ko. Nakita ko kasi kung paano siya tuwing kasama ka. At ikaw lang talaga nagpapasaya sa anak ko. Lalong napaiyak si Ligaya dahil hindi niya inaasahan ng ganoon sa Donya. Hindi ko po alam kung karapat-dapat ba ako sa... Kinuha ni Isagani ang kamay niya habang nakaluhod pa rin sa kanyang harap. Karapat-dapat ka para sa akin. At kung papayag ka, gusto kong ako ang lalaking magpapatunay nun sa'yo habang buhay Ligaya. Will you marry me?
Oo, oo, Isagani. Mahina't mangiyak-ngiyak na tugon ni Ligaya. Napuno ng hiyawan at palakpakan ng buong plaza. Muling lumakas ang tugtog ng banda at niyakap siya ni Isagani na mahigpit. Naalala mo ba nung unang beses kitang sinayaw? Naisip ko noon kung pwede lang, sa akin ka lang makikipagsayaw habang buhay. Naku ha, ibig mong sabihin noon pa lang gusto mo na ako? Noon pa lang, ginulo mo na ang mundo ko, Ligaya. Natawa si Ligaya pero agad yung pinawi ni Isagani sa pamamagitan ng malalim na halik sa labi habang tumutugtog ang banda ng Ligaya sa kanilang likuran. At doon, sa maliit na plaza ng San Quentin, hindi lang isang kasunduan ang nabuo, kundi isang bagong pamilya. Wala nang halagang kayamanan at apelyido, kundi dalawang pusong nagtagpo sa tamang oras at pagkakataon. Maaliwalas ang umagang yon sa malawak na hardin ng mansyon at amoy na amoy ang bagong lutong kakanin ni Ligaya. Pero ngayon, hindi na iyon para kanyang itinda, kundi para sa buong pamilya. Nakaupo siya sa banig habang pinagsasabihan ng isang maliit na batang lalaki na sobrang kulit. Junie, huwag mong pakainin ng biko yan sisiw, Diyos mio. Gutom siya, mama. Sigaw pa ng bata sabay takbo palayo, hawak-hawak ang alagang sisiw sa kanan at ang Walkman sa kaliwa. Natawa na lang si Ligaya at napailing. Sa hindi kalayuan, palapit sa kanila si Isagani. Bitbit ang mga pasalubong para sa kanila. Hayaan mo na ganyan din ako dati, makulit. Ay, Diyos ko. Kaya nga eh. Sa lahat ang pwedeng manahin sa'yo, yung sobrang kakulitan pa. Abay naman na rin ang apo ko, kagupuhan ng ama. Iyon naman ang bunga ni Doña Trinidad paglabas sa hardin. Ibang-iba na ang ora nito. Hindi tulad noon na mataray at lagi nakasimangot. Nilapitan nito si Junie na agad naman yumakap sa lola nito. Apo ko, halika nga kay lola. Hay, ikaw na yata talagang pinakamaganda nangyari sa buhay ko. Lola! Halos hindi makapaniwala si Ligaya sa malaking pagbabago ng Donya. Noon ay puno ito ng galit, pero simula nang ikasal sila ni Isagani, ay lumambot ang puso nito. At lalo na nang ipanganak niya si Isagani Jr. Hindi ko pa rin akalain na tatanggapin niya tayo ng ganito. Dahil sa Yuhan, ikaw ang nagbago sa lahat. Nagkatinginan sila't napangiti. Grabe mama, mas mahal mo na yata ang apo niyo kaysa sa akin ah. Abay, totoo. Biro ng Donya. Kasi siyang bagong simula ng buhay natin. Hindi ba siya nagpagaling sa lahat ng sugat ng pamilya natin? Tahimik lang si Ligaya pero halatang punong-puno ang puso sa tuwing nakikita ang pagmamahal ng ina ni Isagani sa kanilang anak. Ay siya nga pala Isagani, Ligaya. May isang bagay nga pala akong dapat sabihin. Biglang sumeryoso ang mukha ng Donya. Tungkol sa tunay na nawawalang anak ng inyong papa. Pareho silang natigilan. Ibig sabihin mama, nahanap na siya? Nahanap pero huli na. Namatay na pala siya ilang taon na nakakaraan sa isang aksidente sa Amerika. Nangilid ang luha ni Doña Trinidad. Hinawakan nito ang kanyang kamay at ngumiti. Ngayon, mas napatunayan ko na may dahilan talaga kung bakit ikaw ang dinala sa buhay namin, Ligaya. Kahit sa maling paraan, kahit sa gitna ng kasinungalingan, ikaw pa rin ang naging tulay para pabuo at maging masaya ulit ang pamilyang to. Hindi na napigilan ni Ligaya na mapaluha. Hindi na mahalaga kung paano tayo nagsimula. Sabi ni Isagani sabay haplos sa pisngi niya. Ang importante, nandito ka, kasama namin. Ikaw ang pinili kong makasama habang buhay. At ngayon, mas naging makabuluhan ang buhay ko, natin. Dahil may isa na tayong Isagani Jr. Nakamukhang kamukha ko. Ngumiti si Ligaya at dumingon sa kanilang anak na noon ay nakikipaglaro na sa mga tiyahin nitong sina Mildred at Monet. Alam mo, hindi ko inisip na mangyayari ito sa buhay ko. Noon akala ko hanggang tindera lang ako ng kakanin sa palengke. Pero heto ako ngayon, na ipagpapatuloy ang pag-aaral sa university. May masaya at kumpletong pamilya na sobra-sobrang pagmamahal na ibinibigay sa akin. Wala na akong mahihiling pa. Ako, meron. Sabi ni Isagani na may pilyong ngiti sa mga labi. At ano naman yun? Isa pang Junie. O baka this time, Lita Ligaya naman. Isagani! At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!